Bago umupo si Lee, nakatayo ang dalawang hayop na alaga na may ranggong S, ang Crimson Flame Golden Tiger at ang Azure Water Divine Turtle. Kahit alin ang piliin niya, magiging isang nangungunang lakas siya. Ngunit pinili niya ang pinakamababang antas na ina-tamed beast sa tabi nila, ang Blood-Craving Demon Mage. Lahat ng kaklase niya akala nila was iron na siya dahil sa paghihiwalay nila at isinasakripisyo na ang kanyang kinabukasan. Mula sa pagkabigla, naging galit ang principal, isang henyo na nasayang lang tulad niyan. Dahil ilang sandali lang bago, nagising ni Lee ang sistema ng talent appraisal. Pinapayagan siyang makita ang landas ng ebolusyon ng isang alagang hayop at ang hangganan ng kanyang talento. Bagamat ang Crimson Flame Golden Tiger at Azure Water Divine Turtle ay mga S-rank na alagang hayop, maaari lamang silang umakyat hanggang sa banal na rango. Ang Blood-Craving Demon Mage ay nasa E-rank lamang, ngunit may kakayahang mag-evolve sa pamamagitan ng pagsipsip ng dugo. Maaari rin itong makuha ang mga talento ng anumang kinakain nito at magbalik ng bahagi sa kanyang tamer. Ang pinakamahalaga, walang limitasyon ang ceiling ng kanyang ebolusyon, lampas pa sa pinakamataas na ranggong Diyos. Isang tamer na may ranggong S ang kayang magbantay ng buong rehiyon at maging isang nangungunang lakas. Ang isang tamer na may ranggong sagrado ay isang haligi ng bansa, itinuturing na higit sa lahat. Pagdating sa mga tamer na may banal na ranggo, sila ay nag-iiral lamang sa mga alamat. Wala pang nakitang nagpakita sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, mas mataas ang antas ng isang alagang hayop, mas maraming yaman sa paglinang ang kakailanganin nito. Kapag nabigo kang sundin ng pangako sa nakatataas na pangkat, agad na ititigil ang supply. Sa huli, makakamit lamang ng isang tao ang ranggong S o banal na ranggo sa pinakamataas. Ngunit iba ang pagpili sa Blood-Craving Demon Mage. Kahit na magsisimula ito sa kahinaan, mabilis na umunlad ang tamed beast na ito at hindi nangangailangan ng maraming resources para lumaki. Hindi nito kailangang umasa sa anumang paksayon at hindi rin ito makakaakit ng pansin mula sa ibang mga paksayon. Mas ligtas ang proseso ng paglaki nito. Agad na pinili ni Lee na makipag-ugnayan sa Blood-Craving Demon Mage nang walang pag-aatubili. Siya ay maglalakad sa landas ng kapangyarihang ganap na sa kanya lamang. Nakumpleto na ang kontrata. Tuluyang nawala ang liwanag. Ang malaking screen sa kanyang tabi ay nagpakita ng impormasyon tungkol sa kontratang alaga ni Lee, Blood-Craving Demon Mage, isang alaga na antas E. Ang buong plaza ay napuno ng tahimik na katahimikan. Lahat ay nakatingin kay Lee nang may hindi makapaniwala. Dalawang S-rank na alagang hayop at pinili niya ang pinakamababang E-rank. May maliba sa ulo niya, hindi na mapigilan ng principal ang kanyang galit. Dumiretso siya kay Lee at sumigaw sa mukha niya. Dalawang S-rank na tinag na hayop nasa harap mo at pinili mo ang pinakamababang E-rank. Nabasa ba ang tubig sa utak mo o tinadyakan ka ng asno sa ulo? Nagbaba ng balikat si Lee at sabi, pinili ko lang yung alagang hayop na bagay sa akin. Ang pagpili sa iba ay mangangailangan ng malaking pondo para sa pagpapalago. Masyadong mahirap ang pamilya namin, hindi namin kayang mag-alaga niyan. Pero yan ay isang hayop na alaga na may S-rank. Kahit gaano kahirap ang pamilya mo, bibigyan ka ng paaralan ng pinakamataas na uri ng scholarship. Magbibigay din ng estado ng subsidiya. Lahat ng pangunahing angkan ay mag-aagawan sa iyo. Talaga bang kulang ka sa yaman, napagod ang punong guro sa sobrang galit hanggang sa bumagsak siya? Isang bihirang talento, isang pagkakataon para umangat ang paaralan. Ganoon na lang. Sa sandaling iyon, wala na siyang anumang kabutihang loob kay Lee. Sabi niya, kahit gaano kataas ang marka mo, ang pagkakaroon ng pinakamababang uri ng tamed beast ay nangangahulugang wala kang halaga sa cultivation. Sige, tapos na ang lahat. Wala nang masasabing pa. Sinasayang mo ang pagkakataon mong umangat sa iba. Huwag ka nang umiyak sa akin mamaya. Mula ngayon, walang isang scholarship mula sa paaralang ito ang may kaugnayan sa iyo. Hindi na mag-i-invest ang paaralan ng kahit anong yaman sa isang walang silbi. Bagamat ang ibang mga estudyante ay tunay na nakiramay at hindi maintindihan ang desisyon ni Lee, mas nasiyahan sila sa kanyang pagbagsak kaysa sa kahit ano paman. Hindi nila kayang maging henyo, kaya mas gusto nilang panoorin ang mga henyo na bumagsak. Anong nangyayari kay Lee? Posible bang nasobra siyang naapektuhan ng paghihiwalay nila na tuluyang sumuko sa sarili niya, marahil iyon lang ang paliwanag. Kanina ay nagmukha siyang matatag pero sigurado akong tuluyan na siyang sumabog sa loob. Kung hindi, hindi niya ipagpapalit ang isang S-rank na alaga sa pinakamababang ranggong lamok. Sayang, hinayaan niyang makalampas ang isang pagkakataon sa buong buhay niya na baguhin ang kanyang buhay. Una, nagulat si Luyan at Han Chen, tapos ay labis na natuwa. Lalo na si Luyan, ang huling bagay na ayaw niya ay makita si Lee na mas gumaganda kaysa sa kanya dahil magpapatunay iyon na tama ang kanyang desisyon. Hindi niya kahit kayang harapin ang maliit na pagsubok nang hindi isinasakripisyo ang lahat. Salamat na lang at nakipaghiwalay siya sa kanya. Si Han Chen ay sobrang excited na parang hindi na makontrol ang sarili. Hindi talaga aabot ng kahit ano ang hanggal na iyon. Tara na, kumain tayo ng maayos para magdiwang. Han Chen, kailangang alagaan mo ako ng mabuti mula ngayon. Tulungan mo akong palagwin ng aking alagang hayop, ha? Nakayakap si Luyan sa braso ni Han Chen, nakasimangot at nakakaakit sa lahat ng kaya niya. Naramdaman ni Han Chen ang sobrang kasiyahan sa kanyang sarili at tawa ng malakas. Hindi na kailangan sabihin pa, ikaw ang aking babae. Huwag mag-alala, sundan mo ako at aalagaan kita ng mabuti. Palagi kong alam na tama ang pagpili sa'yo. Siguro noon ay bulag ako para maakit kay Lee. Ikaw ang pinakamaganda.
Hindi pa tapos si Luya na minamaliit si Lee, mas pinabubulaan niya si Hanchen. At ang iba pang mga estudyante ay nag-iwas sa kanya, takot na maapektuhan ang kanilang kinabukasan. Bukod pa rito, ang pagtuligsa kay Hanchen at sa ilang makapangyarihang angkan ay nangangahulog ang paghaharap sa mga parusa na walang sino man ang makakayanan. Sa harap ng lahat ng ito, walang paliwanag si Lee. Nagpaalam lang siya at umalis. Naisip ni Lee na, mas lalo kang pagdududahan ng lahat, mas lalo itong pabor sa'yo. Magpapalago siya ng lihim, paigtingin ang kanyang lakas ng mabilis, at ipapakita lamang ang tunay niyang kapangyarihan kapag handa na siyang protektahan ng sarili. Kailangan niyang pakainin ng blood-craving demon mage at tapusin ang kanyang ebolusyon sa lalong madaling panahon. Bagamat may malaking potensyal sa paglaki at natatanging talento ang gutom na demonyong mage, kailangan itong sumipsip ng dugo mula sa mga mataas na antas na demonyong hayop upang mabilis na umangat ang antas. Ang karaniwang dugo ng demonyong hayop ay halos walang epekto, pero ang pinakamalaking problema ngayon ay wala siyang pera. Kalimutan ng pagbili ng mga Demon Beast, hindi pa niya kayang bumili ng dugo ng Demon Beast. Ang mga unang yugto ng pagpapalago ng alagang hayop ay magiging napakahirap. Ang paglabas sa kagubatan para manghuli ng mga demonyong hayop ay hindi talaga posible. Sa kasalukuyang lakas niya sa laban, kahit anong bahagyang malakas na kalaban ay maaaring ikamete niya. Hindi rin pwedeng sumali sa isang grupo. Ang mga pangkat ng mga ngaso ay may napakataas na pamantayan para sa kanilang mga kasapi. Magiging malaking problema ito. Lie, tumigil ka. Bakit iniwan mo ang S-rank na alaga at pinili ang pinakamababang E-rank na lamok? Talaga bang gaya-gaya ng sinasabi ng lahat na sobrang tinamaan ka ng paghihiwalay kaya sumuko ka na sa sarili mo? Tumingin si Lie at nakita si Lin Xingzhou na nakaharang sa daan niya. Nasuot niya ang puting damit kahit na ang kanyang mukha ay kahangahangang maganda at ang kanyang pangangatawan ay pambihira. Ang kanyang personalidad ay malamig na yelo, yung tipong nag-iiwasan sa lahat. Si Lin Xingzhou ay pino, maganda, at mas mataas ang pagtingin sa kanya ng mga lalaki kaysa kay Luyan. Pero dahil sa kanyang personalidad, walang sino man ang naglakas loob na manligaw sa kanya. Palagi siyang nakipagkumpetensya kay Lie sa akademiko, walang sawang nagsusumikap na lampasan siya, ngunit hanggang sa ikalawa lang ang narating niya. Naging awkward ang itsura ni Lie. Sabi niya, kung sasabihin kong ito ay isang maingat na pinag-isipang desisyon, maniniwala ka ba sa akin, maingat na pinag-aralan ni Lin Xingzhou si Lie. Matapos ang tagal naming pagkakakilala, hindi siya naniniwala na gagawa siya ng walang katuturang desisyon dahil sa isang paghihiwalay. Pero paano makakatulong ang pagkuha ng isang lamok para makalayo siya sa huli? Kahit gaano mo paalagaan ang isang lamok, halos imposibleng mapalampas nito ang E-rank. Anong silbi ng isang sirang alaga tulad nito? Alam kong ayaw mong maipit sa ibang angkan, kaya pinili mo ang isang mas self-sufficient na hayop para palagwin. Pero kahit na may S-rank na alaga at walang resources para palakihin ito, mas mataas pa rin ang potensyal nito kaysa sa lamok. Maaari mo ba itong bitawan? Darating ang araw na maiintindihan mo na ang pagpili sa lamok ang pinakamagandang desisyon na nagawa ko. Hindi nagtitiwala si Lie kay Lin Xingzhou, ngunit nakatali ang bagay na ito sa kanyang buhay. Dapat itong manatiling mahigpit na lihim. Sige, basta hindi ito isang walang saysay na desisyon dahil sa paghihiwalay, iyon ang mahalaga. Sa ganun, lumingon si Lin Xingzhou at umalis. Biglang ang naisip ni Lie at agad na sinabi, narinig ko na nakipag-ugnayan ka sa isang E-rank na 3 buntot na fox. Pwede bang makita? Si Lin Xingzhou ang tagapagmana ng kanyang angkan. Inihanda na ng angkan ng lahat para sa kanya at inayos na makipag-ugnayan sa isang espiritu na hayop bago ang iba pang mga estudyante, gaya ng inaasahan. Nang walang alinlangan, matagumpay niyang nakipag-ugnayan sa isang 3 balahibong fox sa pinakamataas na bahagi ng A-rank. Naisip ni Lie na pasukin ng lamok ang lihim at tahimik na kunin ang kaunting dugo ng 3 pakpak na fox para tingnan kung maaari nitong palakasin ang demon mage na may pagkagusto sa dugo. Bagamat naguguluhan si Lin Xingzhou sa kahilingan, walang pag-aatubiling tinawag niya ang 3-tailed fox. Pinisil ni Lie ang 3-tailed fox na parang sinusuri ito, saka tinawag ang lamok. Inabuso ng lamok ang pagkakataon na kumain. 3 fox, antas 7, talento A-rank, mga kasanayan, pang-akit, kidlat ng hangin, bola ng apoy, Diyos na hayop, dugo, espiritu na hayop na may ranggong Diyos, siyam na buntot na fox, kalinisan ng dugo, 5%, maaaring umunlad. Ang 3-tailed na fox ay may napakalaking potensyal sa pag-ahon. Samantala, tuloy-tuloy namang kumakain ang lamok, walang napansin ang 3-tailed na fox. Ito ba ang likas na kakayahan ng demon mage na naghahanap ng dugo? Ipinasya ni Lie ang pagsusuri sa talento at landas ng ebolusyon ng 3 balahibong fox. Ang tuloy-tuloy na pagsipsip ng mga Demon Beast Crystal Core ay nagbibigay ng pagkakataon sa 3 balahibong fox na mag-ebolusyon. Kasalukuyang antas ng kahirapan sa ebolusyon ay 7 bituin. Ang pinakamadaling makamit na talento sa ebolusyon ay ang elementong tubig. Inirerekomenda ang pagsipsip ng mga Crystal Core ng Demon Beast na may elementong tubig at mas mataas ang antas, mas maganda. Bilang alternatibo, maaari nitong isipsipan ng mga pinong Demon Beast na may dugo ng Divine Beast na may elementong tubig. Ang kalinisan ng dugo ng banal na hayop ay hindi maaaring bumaba sa 2% o wala itong magiging epekto. Kapag naging 4-tailed na fox ito, mararating nito ang tuktok ng A-rank. Sa pinakamataas, maaari itong mag-evolve into Divine rank na alagang hayop, 9-tailed fox. Kahit na handa na siya sa isipan, hindi maiwasan ni Lie na huminga ng malalim. Ang limitasyon ng ebolusyon ng 3-tailed na fox na ito ay kahanga-hanga, hindi kalayuan sa kanyang sariling demon mage na naghahanap ng dugo.
Siyempre, sa normal na kalagayan, halos imposibleng maabot ang pinakamataas na antas ng ebolusyon. Una, bawat pagbabago ay nangangailangan ng iba't ibang kondisyon. Kung walang kaalaman sa una, halos imposibleng maghanda. Pangalawa, ang mga kailangang resources ay napakalaki. Ang pag-evolve sa isang Diyos na antas na hayop ay mangangailangan ng suporta mula sa buong bansa. Walang sino mang individual o isang angkan ang kayang gawin ito mag-isa. Napansin ni Lin Xingzhu na muli na namang nag-isip si Liye at naisip niyang kakaiba talaga siya ngayong araw. Sabi niya, anong iniisip mo? Wala naman. Talagang kakaiba ang tatlong-tailed mong fox. Sa tamang pag-aalaga, walang hanggan ang potensyal nito. Lin Xingzhu hindi pinansin ang papuri. Pinanood niya siya, kontento na ang paghihiwalay nila ni Luyan ay hindi talaga nakaapekto sa kanya. Nang makita ko ang iyong siyam na buntot na fox, naalala ko ang isang bagay na nabasa ko sa isang lumang aklat minsan. Hindi ako sigurado kung totoo. Nang marinig niyang may kaugnayan ito sa kanyang sariling alagang hayop, agad na tumindi ang tensyon ni Lin Xingzhu. Bagamat hindi mababa ang rango ng tatlong buntot na fox at taglay nito ang malakas na lakas sa laban, hindi nasiyahan si Lin Xingzhu. Ang pag-abot sa rurok ay nangangahulugang pag-abot sa ranggong S sa pinakamaliit. Kahit anong maximum na kakayahan nito, hindi kayang talunin ng isang tatlong balahibong fox ang isang tamed beast na nasa S rank. Hanggang sa sandaling ito, tunay na nagsisi si Lin Xingzhu na ipinaubaya ni Liye ang isang tamed beast na nasa S rank. Siyempre hindi pwedeng ipakita ni Liye na meron siyang sistema, kaya nag-imbento siya ng dahilan sa oras na iyon. Nakakita ako ng paraan ng pagpapalago para sa tatlong-tailed na fox. Kung ang tatlong buntot na fox ay may dugo ng divine beast na siyam na buntot na fox, may pagkakataon na ma-evolve ito hanggang sa maging siyam na buntot na fox. Sa aking nakikita, malamang na natutugunan ng tatlong balat na fox mo ang mga kondisyon para sa ebolusyong ito. Hindi ka nagbibiro, tama ba? Tanong ni Liye ng seryoso. Paano ko masasabing isang napakahalagang bagay ang ganito nang walang ingat? Sa palagay ko, ang nakalagay sa aklat na iyon ay medyo mapagkakatiwalaan. At saka, nakipag-ugnayan din ako sa isang lamok kaya mas sensitibo ako sa dugo. Nang nakita ko ang tatlong buntot na fox na ginamit ang aking kasanayan sa tamed beast, nakaramdam ako ng gulat. Meron bang ganitong bagay? Matalim si Lin Xingzhu. Nagsimula na siyang unti-unting maintindihan kung bakit pinili ni Liye ang lamok bilang kanyang alagang hayop. Malinaw na hindi ordinaryong nilalang ang lamok na ito. Ang kakayahang matukoy kung naroroon ang dugo ng Diyos na hayop ay isa ng pambihira. Alam ni Lin Xingzhu ang ugali ni Liye at naniniwala siyang hindi siya nagsisinungaling. Sabi niya ng masaya, hindi realistic na umabot sa isang siyam na buntot na fox ang evolusyon, pero kung makaka-evolve ito sa isang apat na buntot na fox at maabot ang talentong S-rank, magiging kamangha-mangha na yon. Nakatiwala kita. Kaya ano ang susunod nating gagawin? May binanggit bang paraan ng ebolusyon sa aklat na yon? Tumingin ng seryoso si Liye at nagsabi, may dalawang paraan. Ang una ay ang pagpapakain sa siyam na buntot na fox ng malaking dami ng crystal cores ng Demon Beast. Tiyak na kakailanganin nito ang malaking puhunan ng mga yaman, at mahalaga rin ang uri ng mga crystal core. Dapat pare-pareho ang kategorya nito. Ang suhestyon ko ay piliin ang mga crystal core na may katangian ng tubig. Sa palagay ko, mas malaki ang tsansa na magtagumpay ang pagpapakain ng water attribute crystal core sa tatlong balatang fox. Ang ikalawang paraan ay humanap ng demon beast na may dugo ng divine beast na may katangian ng tubig, linisin ang dugo hanggang sa sapat na antas at hayaang sumipsip ang tatlong buntot na fox nito. Parehong epekto. Nang marinig ang dalawang paraan ng pag-evolve, halos sumabog si Lin Xingzhu sa kawalan ng pag-asa kahit na may malalalim na yaman ang kanilang angkan. Mas mataas ang antas ng kristal na core, mas mahal ito. Ang mga core na kailangan para pasimulan ang ebolusyon ng tatlong balahibong fox ay tiyak na hindi pawang mababang antas at hindi natin alam kung ilan ang kailangang gamitin bago ito gumana. Kung walang sapat na katiyakan, hindi maaaring sumabak ng buong buo ang angkan dito. At para sa ikalawang paraan, mas masalimuot pa ang hamon. Ang mga dugo ng Diyos na hayop ay napakabihira at mas mahirap makuha. Ngunit pagkatapos ng kanyang pagkadismaya, mabilis na bumangon si Lin Xingzhu. Ang kanyang pagkatao ay matatag na hindi matitinag. Hindi siya basta-basta sumusuko. Ngayon na may pag-asa na mapataas ang talento ng tatlong buntot na fox, gagawin niya ang lahat ng makakaya niya. Mabilis na ibinalik ni Lin Xingzhu ang kanyang malamig at mataas na tingin na anyo. Ngumiti siya ng pahapyaw. Naiintindihan ko. Susubukan ko ang lahat at kapag nakita ko na ang tunay na pag-asa ng pagbabago, hihingi ako ng tulong sa angkan. By the way, nandoon pa ba ang librong iyon? Gusto kong pag-aralan ito ng maingat. Tumingin si Liye sa loob. Ito ay isang bagay na naimbento niya. Saan pa kaya siya makakahanap ng ganitong libro para sa kanya? Kaya nagmukha siyang nag-aalinlangan at sinabi, nakita ko ang librong iyon ilang taon na ang nakalipas sa isang tindahan na nagbebenta ng anti-gang libro. Marahil ay napakahirap na nitong hanapin ngayon. Lin Xingzhu sabi, sige, pero dahil binasa mo na ito, hahanapin kita kung may tanong ako. At saka, sobrang bagal ng pag-level up ng alaga mong Ting. Bakit hindi ka sumama sa akin maghanap ng mga demonyong hayop kung may nakakaalam man na voluntaryong humingi si Lin Xingzhu ng kasamahan na lalaki para sa isang misyon, tiyak na magugulat sila ng husto. Si Lin Xingzhu ay hindi lamang ang pinakamagandang babae sa Haicheng High School, maaari rin niyang ipagmalaki na siya ang pinakamaganda sa buong lungsod ng Haicheng. Ang pagkakaroon ni Liye sa tabi ni Liu Yan ay maaaring magdulot lang ng inggit sa mga lalaki, ngunit kapag nasa tabi si Lin Xingzhu ay magpapasimula ito ng puot na may kasamang pagpatay sa bawat lalaking estudyante ng walang exception.
Si Lin Xingzhou ang diyosa sa puso ng bawat lalaki. Hindi matitinag, walang kahit anong bahid na pinapayagan. Inisip ni Leah ito at hindi tumanggi. Mas madali sigurong maglakad-lakad para manghuli ng mga halimaw kasama si Lin Xingzhou. Oo, magpapahanda muna ako. Lalabas tayo bukas. Nagkasundo sila sa oras at naghiwalay ng landas. Nang walang nakapaligid, bumalik si Leah sa dorm ng pinakamabilis. Pagkatapos ay sinuri niya ang demonyong Mijes na may pagnanasa sa dugo. Demonyong Mijes na may pagnanasa sa dugo, antas 1, talento na E-rank. Kakayahan 1, pagtuklas ng biktima. Kayang matukoy ang anumang buhay na may dalang dugo sa loob ng 100 metro radius. Kakayahan 2, paralysis. Nagdagdag ng pampamanhid habang kumakain, kaya halos hindi mapapansin ng biktima. Bloodline ng Diyos na hayop. Kasulukuyang iniinom ang dugo ng 9 na buntot na fox. Kalusugan, 1 punto, 1 desimo. Punto ng ebolusyon, 0. Matapos basahin ang datos, naintindihan ni Leah kung bakit hindi napansin ang blood-craving demon mage habang kumakain sa dugo ng three-tailed fox. Ibig sabihin, maaari ng tahimik na kumuha ng dugo ang blood-craving demon mage mula sa kahit anong hayop demonyo nang hindi naririnig. Mas magiging madali na ang pagpapalakas nito sa hinaharap. Naghintay si Leah na matapos ang blood-craving demon mage sa pagsipsip ng dugo ng 3-tailed na fox. Inasahan niyang matagal ang proseso, ngunit sa kanyang gulat, tapos na ito sa loob lamang ng mahigit kalahating oras. Mabilis niyang sinuri ang kalagayan ng blood-craving demon mage at napansin na lumaki ang katawan nito, at may ilang karagdagang marka na lumitaw sa ibabaw nito. Lalong naging mas malakas ang kanyang espiritual na lakas at kahit bahagyang aura ay nagsimulang lumabas mula dito. Mabilis niyang pinindot ang panel ng katangian ng blood-craving demon mage. Antas na 2. Talento D-rank. Kasanayan 1, paralysis. Kasanayan 2, pagtukoy sa biktima. Kasanayan 3, pangunahing kalituhan. Kasanayan 4, pangunahing kulog ng apoy. Kasanlibong tibak, pangunahing kasanayan. Ugnayan ng dugo ng banal na hayop. Purity ng dugo ng 9 na buntot na fox, 2.6%. 3 tala ng feedback sa katangian ang naipon. Aktibahin na, lakas, 10 bahagi ng 40. Punto ng ebolusyon, 10 bahagi ng 40. Tinitingnan ng panel ng katangian na malaki ang pag-angat, tunay siyang nabigla. Isang sesyon lang ng pagpapakain at ang blood-craving demon mage ay lumago ng ganito kalaki. Kahit ang antas ng talento nito ay tumaas din ng isang ranggo. Mas kahanga-hanga pa ay nagkaroon ito ng Divine Beast bloodline na hindi rin maliit ang kalinisan. Sa bloodline ng banal na hayop na ganito kalinis, ang potensyal na paglago sa hinaharap ay lampas sa imahinasyon. Higit sa lahat, dahil may feedback sa katangian, agad na mapapalakas ang kanyang sariling kakayahan. Agad niyang tinanggap ang feedback. Bigla, isang malakas na enerhiya ang bumalat sa kanyang katawan. Sinuri niya ang sarili niyang talento, at sigurado, isang malaking pagtaas ang nangyari. Klaseng tagapag-alaga. Kasanayan 1, panghuhuli ng hayop. Kasanayan 2, pangunahing kontrol sa hangin. Kasanayan 3, pangunahing kontrol sa apoy. Agad niyang napansin ang pattern. Ang mga umuwing kasanayan ay tila nag-iiba-iba depende sa paraan ng paggamit nito. Ang tanging downside ay mababa pa rin ang antas ng lamok at mababa rin ang antas ng mga talent skills na nakuha nito, hindi kayang makapagbigay ng malaking pinsala. Ngunit kampante siya na sa mga kasanayang ito, kaya niyang harapin mag-isa ang anumang demonyong hayop na mas mababa sa isang ranggo. Kadalasan, hindi gaanong sanay mag-ensayo ng kanilang katawan ang mga tagapag-alaga, pero sa pagkakaroon ng mga talent skills na ito, kaya naniyeli na makipaglaban kasama ang kanyang tamed beast. Epektibong doble ang kanyang lakas sa laban. Pinakamahalaga, walang aasahan na isang tamer ay taglay ang lakas ng isang mandirigma. Karaniwan nilang hindi ito mapapansin. Sa laban, mas tututukan ng mga kalaban ang pakikitungo sa kanyang alagang hayop. Ito ay isang mahusay na pagkakataon para umatake kapag hindi nila inaasahan. Nagtataka siya kung gaano kadalas pwedeng pakainin ang 3-tailed na fox nang hindi ito naaapektuhan. Hanggat patuloy siyang kumukuha mula sa 3-tailed na fox, ang kalinisan ng dugo ng banal na hayop na 9-tailed ay patuloy na tataas at ang lakas na kanyang makukuha ay lalong lalaki. At kapag nag-evolve na ang 3-tailed fox, mas marami pang talento at kasanayan ang magiging available. Halos hindi mapigilan ni Leah ang kanyang kasiyahan. Sa hinaharap, hindi lang siya magiging isang makapangyarihang tagapag-alaga, kundi magiging isang pinakamataas na mandirigma na tatahak sa isang landas na ganap na iba sa iba. Kung sakaling siya rin ay umunlad sa isang Diyos ang antas, walang makakapagsabi kung gaano siya magiging kapangyarihan. Sapat na ang pag-iisip pa lang ay halos hindi na niya mapigilan ang sarili niya. Gusto na niyang alisin ang lamok ngayon din at maghanap ng mga demonyong hayop. Ang pinakamainam na target ay mga demon beast na nasa mataas na antas na maaaring maabsorb ang kanilang dugo para sa kanilang mga talento. Kailangan niyang tulungan si Lin Xingqiu na mag-evolve ang 3-tailed fox. Mas mabilis itong mag-evolve, mas mabilis din siyang lalaki. Pinilit ni Leah na pigilan ang kanyang kasiyahan at nagpa siyang magpahinga ng maaga, magtipon ng lakas at maging handa sa laban bukas. Ngunit nang humiga siya, bumukas ng malakas ang pinto ng kwarto at pumasok ang 3 lalaki na may mapanganib na intensyon. Ang paghahanap kay Leah na nakahiga lang sa kama ay lalong nagpasama sa kanilang galit. Tumatakbo sila sa kanya. Leah, paano mo magagawang matulog ngayon? Tumingin si Leah. Hindi ba mga tauhan ni Hanchen ito? Malinaw na silang pumarito para guluhin siya para mapalapit kay Hanchen.
Kung nangyari ito noon, malamang wala nang magagawa si Li Ye kundi hayaan silang manakot sa kanya. Pero iba na ang sitwasyon ngayon. Sa tulong ng demonyong Midas na kumakain ng dugo, maaaring hindi siya walang laban-laban sa mga ito. Ang pinaka nagpasaya sa kanya ay mukhang dinala ng mga Hangul na ito ang kanilang mga kontratang alagang hayop para magpasikat. Umakyat si Li Ye at tahimik na tinawag ang blood-craving demon mage. Habang pinapanatili ang kanilang atensyon sa kanya, pinayuko niya ang demon mage upang palibutan sila sa likod at kumain sa kanilang mga tamed beasts. Sabi ni Li, yan ang malamig, ano ang gusto mo? Oh, naglalaro ka pa rin ng bobo sa ganitong oras. Ngayon ipapakita ko sa'yo kung ano ang mangyayari kapag nilabag mo si Young Master Han. Sabi ni Zhao Ji, tignan mong mabuti ang sarili mo. Sino sa palagay mo para makipagsabayan kay Young Master Han sa harap ng marami, ngayon nandito ako para bigyan ka ng matinding suntok. Li, yang na may mapagmataas na sabi, akala mo ba ikaw pa rin ang nangunguna sa paaralan, isang walang kwentang tulad mo ay matagal nang tinanggal sa listahan ng paaralan. Ang mga nasa ibaba ay kailangang malaman ang kanilang lugar. Alamin kung sino ang maaari mong talikuran at sino ang hindi. Tumingin si Shusong ng mapanukso, sapat na ang usapan. Dahil tamer na tayo ngayon, ayusin natin ito sa paraan ng mga tamer. Basta mapatay natin ang kanyang alaga, tapos na siya. Kung hindi aabot sa level 20, hindi siya makakakuha ng panibagong kontrata. Sa panahong iyon, wala na siyang silbi. Mas masama pa sa simpleng pagpatay sa kanya. Hindi masama ang ideya. Isa na siyang walang kwenta, pero ang pagbawi sa kanyang katungkulan bilang tagapag-alaga ay mas lalong magpapahirap sa kanya. Nagkakahiwa-hiwalay silang tatlo ng may pagmamalaki, sinusubukang wasakin ang determinasyon ni Li Ye. Samantala, ang demonyong mage na gutom sa dugo ay mabilis nang nakin ang dugo ng tatlong tamer na hayop. Ibinahagi nito ang impormasyon tungkol sa dugo kay Li Ye sa pamamagitan ng mental na koneksyon. Walang Divine Beast bloodline, pero maaari pa rin makuha ang talent skills. Napansin ni Li Ye na napaka-useful ng talent skill ng Horn Turtle at agad na inutusan ng kagat ng lamok na unahin ang proseso sa dugo ng Horn Turtle. Marahil dahil wala itong Divine Beast bloodline, ang dugo ng Horn Turtle ay naubos sa loob lamang ng ilang segundo. Agad na nakuha ng demonyong Midas na may pagnanasa sa dugo ang talento ng kabayong turtle, ang depensa ng kabayong turtle na kayang palakasin ng malaki ang depensa. Pinindot ni Li Ye upang i-activate ang feedback ng talento. Biglang sumabog ang enerhiya sa buong katawan niya. Ganap na niyang na-master ang turtle shell defense na kayang magpataas ng malaki ng depensa. Lalong tumibay ang kanyang tiwala na makakalaban siya sa mga ito nang hindi tatamaan kahit isang beses. Tinitingnan ng kanilang mapagmataas na mga ekspresyon, pumayag si Li Ye na makipaglaban ng walang pag-aatubili. Sabay-sabay ba kayong lalapit sa akin o isa-isa? Sabi ni Zhao Ji nang may kayabangan, bakit namin kailangan ng tatlong tao para harapin ka, kayang-kaya kitang pabagsakin gamit ang isang daliri. Dinagdag ni Shusong mula sa gilid, huwag kang tatakbo o pagsisisihan mo. Hindi natakot si Li Ye sa kanilang mga banta, sa halip, ngumiti siya ng relax. Sabi niya, karaniwan ay hindi ako natatakot sa gulo, pero kung gusto mong makipaglaban, kailangan mong pumayag sa isang kondisyon muna. Anong karapatan mong magtakda ng mga kondisyon? Malinaw na walang balak si Zhao Ji na bigyan si Li Ye ng pagkakataon na makaalis o makapag-ikot. Hindi siya pinansin ni Li Ye at sinabing sa sarili niyang paraan, kung maglalaban tayo, maghanap na lang tayo ng lugar na hindi kita. Ayaw kung may makakita. At saka, kahit sino pa ang manalo, hindi pwedeng i-report ito sa paaralan. Tatlo silang napatawa sa mga kondisyon ni Li Ye. Akala namin mas huhusay kang tumutol. Lumabas na takot ka lang mapahiya. Sige, sang-ayon ako. Mas maganda pa rin na hindi natin sasabihin sa paaralan. Siyempre, hindi sila tatanggi. Isang pribadong suntok ang nagbigay sa kanila ng mas maraming puwang para mas makabato ng mas malakas. Kung malaman ni Han Chen, mas magiging masaya siya at sama-sama nilang mararamdaman ang benepisyo ng pabor ng pamilya Han sa hinaharap. Kaya't nagsimula silang lahat na maglakad papunta sa bubong ng dormitoryo. Sa daan, tuluyang natapos ng blood-craving demon mage na lasapin ang natitirang dalawang uri ng dugo. Lakas ng katawan tumaas ng 13%. Ang demon mage na gutom sa dugo ay medyo lumaki at ang bahagi ng bibig nito ay mas mahaba at mas matigas, kaya nitong tumusok kahit ang makapal na balat na target ng madali. Li, siya ay nag-click upang tumanggap ng feedback sa talento at nakakuha ng bagong kasanayan, sprint. 2 beses na bilis sa maikling panahon. Mabilis, tawagin mo ang iyong lamok. Binibigay ko pa nga sa iyo ang oras para maghanda. Di namin masabing hindi namin binigyan ng pagkakataon ka. Tatlo silang nakangisi ng may poot. Patayin mo ang iyong alagang hayop at magiging isang tagapag-alaga kang walang maipagmamalaki, ganap na walang silbi. Tandaan, sa susunod na muling pagkabuhay mo, huwag kang makikipag-ugnayan sa mga mas mataas sa iyong katayuan. Li, siya ay tinawag ang lamok at nagsabi ng may inis, wala akong oras sa mga usapang ito. Kung gagalaw ka, magmadali ka. Nagsasalita ka pa rin habang malapit ng mamatay. Tignan natin kung paano kita tuturuan ng leksyon. Agad na tinawag ni Zhao Jia ang kanyang alaga. Para sa kanya, ang lamok ay hindi karapat-dapat sa kahit isang suntok, kaya niyang manalo sa isang galaw lang. Nakatayo ang dalawa sa gilid, naghihintay na makita si Li Ye na mawala ng tamed beast at maging walang silbi. Kung walang alaga, maaari ka lamang maging isang ordinaryong tao. Para sa isang tagapag-alaga, mas masahol pa ito kaysa kamatayan. Zhao Jia binigyan ng utos ang kanyang asong Walt na itumba ang lamok na ito at bigyan ng magandang palo ang lalaking ito.
Pagkatapos magbigay ng utos sa laban, naghihintay siya sa palabas. Sa kanyang pananaw, walang laban ng lamok sa isang lobo. Nasa isipan na niya ang ingay ng pag-iyak ni Li Ye sa ilalim ng panga ng lobo. Ang lobo ay tumanggap ng utos, bumulalas ng mababang ingay, at umatake kay Li Ye. Nagpanggap si Li Ye na hindi makaiwas at naitulak lang ang kaliwang braso niya sa dibdib sa oras. Hinawakan ng lobo ang kanyang braso sa ngipin. Ikinuyom ni Zhao Jia ang labi, yun lang ba ang kaya mo? At nagkaroon ka pa ng lakas ng loob na maging arogante sa harap ko. Pahirapan mo siya ng maayos. Mas magiging masaya pa si Ginoohan. Nako, ano kaya ang gantimpala niya sa atin ngayon? Kahit ilang bote lang ng likido para sa pagpapalago. Halos nagsimula pa lang ang laban at tatlo na silang nag-iisip ng malayo. Hinawakan ng lobo ang braso ni Li Ye at pakiramdam niya ay para siyang nakahawak sa isang bakal na tubo. Mga ngipin nito sa epekto. Tunay na nagulat ang lobo. Hindi nito maintindihan. Madali nitong makagat ang kahoy. Bakit kaya hindi ito epektibo kay Li Ye? Biglang itinaas ni Li Ye ang kanyang kanang kamao at pinukol ito sa ulo ng lobo ng buong lakas. Wala itong paraan para makaiwas at tinamaan ng direkta. Ang lobo ay kamakailan lang na nakontrata at mababa ang antas simula pa lang. Isang suntok lang ito ay nawala ng malay. Lahat sila ay nakatitig ng walang imik sa sobrang gulat. Hindi pa nila nakita ang ganitong paraan ng pakikipaglaban noon. Paano nagkaroon ng ganitong lakas ang isang tagapag-alaga, sapat na upang tumagal sa kagat ng isang lobo, kahit bagong kontrata at mababa ang antas nito, ito ay halos ganap ng lomaking lobo, at kamakailan lang itong natalo ng isang tagapag-alaga. Hindi na nila bibigyan si Li Ye ng pagkakataong makabawi. Habang nakatayo silang gulat, sumugod siya ng diretso. Isang suntok bawat isa, silang tatlo ay bumagsak. Nawala ng direksyon ng kanilang mga alaga at biglang bumaba ang kanilang lakas sa laban. Parehong napaatras ang lombik na ibon at ang kambing na may sungay. Tumingin sila kay Li Ye nang may hindi makapaniwala, sinusubukang kumbinsihin ang kanilang sarili na kanilang minamaliit siya at nadali ng hindi inaasahan. Hindi pa nila ganap na matanggap ito. Iginulong ni Li Ye ang kanyang palso. Tunay na nakapagpapasaya ang pakiramdam nito. Mas lalo siyang ginanahan habang nakikipaglaban. Pagkatapos ay utusan niya ang demonyong mage na may kagutuman sa dugo na magpatuloy sa pagkain. Dahil mabilis nitong natutunaw, mas mainam na hayaang kumain pa ito ng mas marami, sabi ni Zhao Jia na may pabulang nagkukubli sa takot. Li Ye, sinubukan mong tratuhin kami ng ganito at hindi ka kailanman papatawarin ni Ginoohan. Tumahimik ka na, isang suntok bawat isa, pinatulog ni Li Ye silang lahat. Hindi niya pwedeng hayaan na maistorbo ng mga ito ang pagkain ng mga lamok. Li Ye pinapanood ang buhay ng blood-craving demon mage na tumataas sa bawat higop. Kung hindi siya nag-alala sa mga posibleng kahihinatnan ng tuluyang pag-ubo sa isang alagang hayop, hindi sana siya nag-atubili. Pero maayos naman ang naging resulta nito. Maaga palang magagamit niya na ang kanilang mga alaga bilang imbakan ng dugo. Hayaan silang makabawi, saka muling pakainin. Huminto ang demon mage na gutom sa dugo ng mapuno na ito. Nakapagtaas ito sa antas 3. Ang mga talento sa pagbabalik ay mabilis na nagpasigla sa lakas at depensa ni Li Ye. Sa gitna, nagising ang isa sa kanila. Mabilis na pinatulog ni Li Ye gamit ang isang suntok. 2 oras ang lumipas, umabot na sa antas 5 ang demonyong mages na naghahanap ng dugo. Halos maubos na ang dugo mula sa 3 alagang hayop. Sila ay labis na nanghina, at ang anumang dagdag pa ay maaaring ikaligtas nila. Hindi na nais ni Ye na palalin pa ang sitwasyon kaya pinahinto niya ang blood-craving demon mage, saka siya bumalik sa dorm ng mahinahon. Sinuri niya ang mga katangian ng blood-craving demon mage. Antas ng 5. Talento. Di na rango. Kakayahan 1. Parali siya. Kakayahan 2. Pagtuklas ng biktima. Kasanayan 3. Pangunahing pagkagulat. Kasanayan 4. Batagang apoy. Kakayahan 5. Pangunahing sandata ng hangin. Ugnayan ng Diyos na hayop. Puridad ng dugo ng fox na may siyam na tails. 2.6%. Katutubong dugo ng Diyos na hayop. Bagamat mababa ang antas ng demonyong mages na naghahanap ng dugo, madali itong palagwin. Basta patuloy nitong pagsipsip ng dugo mula sa mas mataas na antas ng mga alagang hayop, mabilis itong mag-e-evolve. Kitang-kita ang paglaki ng katawan nito na doble sa laki nito dati. Mas lalo pang tumagal ang paglaki at pagtigas ng bahagi ng bibig ng lamok na naglalabas ng isang metallic na liwanag. Ngunit habang tumataas ang antas nito, medyo bumagal ang bilis ng ebolusyon. Kailangan itong patuloy na humanap ng mas mataas na antas na biktima upang magpatuloy sa pag-unlad. Makalipas ang ilang sandali, muling nagising ang tatlo ng sabay-sabay. Nakita ni Zhao Jia ang kanyang alaga na nakahandusay sa lupa na labis na nanghihina at nakaramdam siya ng sakit sa puso. Nagpumiglas siya. Talagang ginamit ng gago na to ang alaga kong hayop bilang bangko ng dugo. Hindi ko ito palalampasin. Ano ang nangyari dito? Tamer siya. Paano niya nalampasan ang lakas ng kagat ng lobo? May dual class ba siya? Bihira lang ang mga tao na nagkaroon ng pagkakataong magising ang dual classes. Hindi lang sila pwedeng maging tamer, maaari rin silang maging isang mandirigma. Iyan lang ang tanging paliwanag. Kung hindi, hindi niya kayang tiisin ang pag-atake ng lobo sa kanya. Hindi ko akalain na itinatago niya ito ng ganito kalalim. Pero kahit pa, bakit niya pipiliin ang lamok bilang kanyang tamed beast? Kahit ano pa, ang katotohanan na isinakripisyo niya ang kanyang kinabukasan ay pabor pa rin sa atin. Kung talagang nakipag-ugnayan siya sa isang S-rank na tamed beast, wala kaming magagawa para labanan siya.
Makinig kayo, hindi pwedeng malaman ng kahit sino na hindi kami pantay sa tatlo sa liye. Kung hindi, magiging katatawanan tayo. Sumasang-ayon ako ng husto. Ayusin natin ang score na ito kay Liye ng pribado. Kaya ano kung dual class siya, mas mabagal ang paglago ng lakas ng isang mandirigma kaysa sa isang alagang hayop. Mag-focus tayo sa pagpapalakas agad, saka tayo babawi. Kailangan nilang bumili agad ng mga likido para sa pagpapalago at ibalik ang nawala sa kanilang mga tamed na hayop. Kung magdudulot ito ng pangmatagalang pinsala, malaki ang magiging epekto nito sa kanilang bilis ng paglaki. Sa mismong sandaling iyon, nagkakaroon ng pulong ang pamunuan ng paaralan sa opisina ng punong guro. Galit na galit ang punong guro kaya winasak niya ang kanyang tasa. Nakakainis si Liye. Isang S-rank na tamed beast na pwedeng kunin, pero ang nakuha niya ay lamok pa. Kung may estudyante ang aming paaralan na nakakuha ng S-rank na alagang hayop, maaaring doble o 3 beses pa ang pondo sa edukasyon sa susunod na taon. Nasira niya ang lahat para sa akin. Narinig ko na ang Chenchang High School No. 1 ay nagkaroon ng S-rank na alagang hayop. Pumunta pa ang gobernador ng lungsod para magdiwang. Ang mga pagsusulit ngayong taon ay magiging isang kalamidad para sa Haicheng High School No. 1. Wala nang magagawa tungkol dito. Ang pagpapalago ng isang A-rank na tagapag-alaga ay hindi kasing lakas ng isang S-rank, pero kailangan pa rin nating makipagkumpetensya para sa pinakamataas na posibleng ranggo. Ang pinakakarapat-dapat na estudyante na paglaanan ng puhunan ngayon ay si Ling Xingshu at ang kanyang 3 talong fox. Maaaring paunlarin ito hanggang sa rurok ng A-rank. Kahit na hindi nito kayang makipagsabayan sa isang S-rank na nilikhang hayop, maaari pa rin itong magpakita ng magandang laban. Ang mga pagsusulit na pinagsasama-sama ay napakahalaga sa bawat paaralan. Hindi natin pwedeng balewalain ang mga ito. Bagamat si Hanchen at Luyan ay nakipag-ugnayan din sa mga tamed beast na may ranggo, nasa mababang gitnang antas lang sila ng A-rank. Mas mahina ang kanilang lakas sa laban. Kahit anong anggulo tingnan, hindi mukhang maganda ang resulta ng paligsahan ng paaralan ngayong taon. Lahat ng leader sa silid-pulong ay huminga ng malalim na may kaunting pag-asa para sa darating na taon. Gayunpaman, ang principal ay hindi inaasahang kalmado, mas hindi pessimistic kaysa sa iba. Sabi niya, maaaring hindi ito palaging totoo. Hindi talaga pwedeng matapos ang huli ang Haicheng High School, sabi ng akademikong direktor na may pagkalito. Paano natin mapapaganda ang resulta nila kung ang ranggo ng mga tamed beast ng mga estudyante natin ay nasa disadvantage? Sinabi ng principal ng may katiyakan, ang Baiklan mula sa kapital ay naghahanda ng bumalik sa Haicheng High School. May isang napakahusay na anak na babae ang kanilang pamilya na nagngangalang Bailinger na nagkaroon ng S-rank na hayop na Ice Phoenix. Sinasabi na ang puridad ng dugo ng Diyos na hayop ng Ice Phoenix ay umabot na sa 7%. Sa tamang paglinang, may pagkakataon itong makalampas sa S-rank at umabot sa banal na ranggo. Dahil nag-aalala sila na may mga kalaban na gumagalaw ng palihim laban sa kanila, pansamantala silang bumalik sa Haicheng upang makiisa sa aming paaralan. Ang balitang ito ay agad na nagpasaya sa bawat pinuno ng paaralan. Ang angka ng bay ay isang angka na may linya ng mga tagapag-alaga ng elemento ng yelo. Napakataas ng posibilidad nilang makapagtawag ng mga hayop na na-tame gamit ang elemento ng yelo at palagi silang may kahanga-hangang ranggo. Kung ang direktang inapo ng angka ng Baiklan ay makakapag-enroll sa aming paaralan, ang paligsahan sa pagitan ng mga paaralan ay hindi na magiging problema. Sino ang mag-aakala na may hawak pang ganitong baraha ang punong guro? Kung sinabi niya ito ng mas maaga, hindi na sana namin kailangang mag-alala. Ngunit naging napakaseryoso ang ekspresyon ng principal. Hindi pa huli ang lahat para sabihin ito sa iyo ngayon. Ang pangunahing layunin namin ay tiyakin ang kaligtasan ni Bailinger upang maiwasan ng sinuman na kumilos laban sa kanya. Kayo rin ay may responsibilidad na tahimik na protektahan siya sa lihim. Lahat ng hakbang sa seguridad ay dapat isagawa ng palihim sa ilalim ng ibabaw. Walang anumang mali ang tatanggapin. Habang ang angkanbay ay nagsugo sa kanya sa aming paaralan para sa proteksyon, nagdudulot din ito ng benepisyo sa amin, kapwa kapakipakinabang para sa parehong panig. Kung may S-rank na tamer sa ating grupo, wala nang dapat ikabahala sa pagsusulit. Talagang karapat-dapat ang principal sa kanyang posisyon dahil napaganya ang isang mahirap na problema ng walang kahirap-hirap. Sa papuri na nakapaligid, puno ng kasiyahan ang mukha ng punong guro. Hindi na kailangan sabihin, hindi maaaring malagpasan ng Haicheng High School ang huli. Kinabukasan, maaga nang gumising si Lee. Ang malawak na pag-absorb niya ng dugo noong nakaraang gabi ay nagdulot ng malaking benepisyo sa parehong lamok at sa kanya, pati na rin isang mahalagang aral. Basta siyang patuloy na sumipsip ng dugo mula sa mga alagang halimaw gamit ang parehong talento, patuloy na aakyat ang antas ng kasanayan, at mas mataas ang antas ng dugo na nasipsip, mas mabilis ang pag-akyat ng antas ng kasanayan. Partikular, ang pagpili ng mga kapakipakinabang na uri ng demonyong hayop kapag lalabas para manghuli ay walang duda ang pinakamabilis na paraan para umangat ang antas. Sa daan, maraming estudyante ang nagturo at nagbulungan tungkol kay Lee. Dati, sa ganitong layo, hindi niya maririnig ang kahit ano, pero ang pagkuha ng kontrata sa lamok ay pinatalas ang lahat ng kanyang pandama. Kahit ang pinakamahina na boses ay malinaw na naririnig. Malinaw na ang pinag-uusapan nila ay ang pagbitaw niya sa S-rank na alaga at pagpapasok ng lamok bilang kapalit. May ilan na totoong nagsisisi para sa kanya, habang ang iba naman ay masaya sa kanyang pagbagsak. Lahat sila akala nilang malaki ang epekto ng paghihiwalay sa kanya. Natuwa si Lee nang marinig niya ito, pero hindi niya mapigil ang mag-usap-usap ang mga tao. Kailangan na lang niyang pabilisin ang takbo at umalis.
Pagdating sa napagkasunduang lugar, nakita niya si Lin Xingzi mula sa malayo, nakasuot ng light gray na kasuotang pang-ehersisyo na hapit sa bawat eleganteng linya ng kanyang katawan. Hindi maiwasang tumingin ng 2 beses ang mga dumadaan. Paumanhin, nahuli ako. Hindi, maaga akong dumating. Ito ang unang pagkakataon kong lumabas para manghuli ng mga demonyong hayop, kaya nais kong maghanda ng maaga. Sige, mag-umpisa na tayo. Ang layunin natin ngayon ay manghuli ng maraming water element demon beasts hanggat maaari at magsumikap na i-evolve ang three-tailed fox. Ang mga alaga nating hayop ay masyadong mababa pa ang antas para manghuli ng anumang may kristal na core. Ang pangunahing gawain ngayon ay paangatin ang antas ng iyong lamok ng pinakamabilis. Nangangamba ang mga nakakakilala kay Li at Lin Xingxiu habang dumadaan sila. Ang kanilang diyosa ay kasama pa pala ang isang batang lalaki, nag-uusap ng masaya. Di ba si Lin Xingxiu yun, yung nasa tabi niya si Li? Kakatapos lang ba niyang hiwalayan si Luyan at ngayon kasama niya si Lin Xingxiu? Sabi nila, malaki ang pinagbago ni Li matapos ang paghihiwalay pero hindi siya mukhang taong tinamaan sa akin. Talagang naglalakas loob si Li na tumayo ng malapit sa aking diyosa. Bakit naman isang mataas at malamig na diyosa ang magpapakita ng interes sa baywang na iyan? Saan ba talaga ako mas mababa sa kanya? Iniisip ni Li na may banta ng kamatayan na nagmumula sa lahat ng direksyon. Napakarami ni Lin Xingxiu na tagahanga, magdudulot ito ng problema. Matagal nang sanay si Lin Xingxiu sa ganitong klase ng bagay at ni hindi man lang pinansin ang hagdang. Karaniwang nagbabayad ang mga bagong tamer para pumasok sa training grounds kung saan maaari nilang piliin ang angkop ng mga tamed beast bilang kalaban sa pagsasanay. Isang ligtas at kontroladong kapaligiran. Tanging mga tamer na tunay na walang pambili ang nanganganib na lumabas sa gubat para labanan ang mga demonyong hayop. Para manatiling ligtas, ang karaniwang paraan ay humanap ng sapat na tao para bumuo ng isang grupo. Isang pangkat na binubuo ng 2 tao tulad ni Li at Lin Xingxiu ay senyales ng sobrang tiwala sa kanilang sariling kakayahan. Napakabagsik ng 3-tailed fox ni Lin Xingxiu. Sa 3 kasanayan na may iba't ibang katangian at medyo mataas na antas, kaya nitong talunin ang mga demon beast na nasa parehong antas sa isang laban. Bahagi rin ito ng pagtulong ni Lin Xingxiu kay Li na mapalakas ang kanyang lakas. Sa huli, wala namang pera si Li para sa training grounds. Kung makasalubong tayo ng mga demon beast, manatili kayo sa likod ko hanggat maaari. Kung mas malakas sila kaysa sa atin, ikaw muna ang mauuna. By the way, lumalaki ba ang iyong lamok sa pamamagitan ng pagsipsip ng dugo? Mayroon bang mga partikular na pangangailangan para sa dugo ng demon beast? Wala namang espesyal na pangangailangan. Ang antas ay kailangang mas mataas kaysa sa akin. Kaya tinawag ni Li ang demon mage na gutom sa dugo. Pagkatapos ay sinilip niya ang lugar para sa mga posisyon ng mga demon beast. Sa loob ng ilang saglit, naging malinaw na ang lahat ng lokasyon ng mga demon beast sa loob ng ilang daang metro. Sa pamamagitan ng amoy ng dugo, matutukoy niya ng tumpak ang uri, bilang, at lakas ng mga kalapit na demonyong hayop. 2 kabayong baboy ramo sa humigit kumulang 100 metro sa direksyon ng 3 oras. Isang grupo ng asul na mga lobo sa humigit kumulang 300 metro diretso sa harap matapos ipaalam ang mga natukoy na lokasyon ng mga demon beast kay Lin Xingxiu. Tumingin siya ng tunay na nagulat. Paano mo nalaman yon? Ngumiti si Li. Napaka-sensitive ng alaga kong hayop sa dugo. Kayang nitong matukoy kung may malapit na demon beast batay lamang sa amoy, kabilang na ang bilang at tinatayang lakas nito. Karaniwan, kapag nanguhuli ng mga demon beast sa gubat, ang pangunahing prioridad ay iwasan ang panganib, at ang pangalawa ay humanap ng mga demon beast. Ang hindi paghahanap ng angkop na target ay nagsasayang ng maraming oras, at ang makasalubong ng sobrang lakas ay naglalagay sa iyo sa panganib. Ngunit ang lamok ay kayang matukoy ng maaga ang mga posisyon at antas ng mga demonyong hayop na labis na nagpapataas ng bisa ng panghuhuli. Magaling ang kakayahan ng iyong alagang hayop, isang nangungunang suporta. Medyo mahina pa ito sa lakas ngayon. Kailangan nating pag-ukulan ng pansin ang pagpapataas ng antas ng iyong kagat ng lamok. Ang kakayahan nitong makahanap ng dugo ay tunay na nakatawag pansin kay Lin Xingxiu. Sa tamang pag-aalaga, ang papel na maaari nitong gampanan ay lampas sa inaasahan. Bilang isang kasangkapan sa pag-iimbestiga, halos walang katulad nito. Kailangan lang ng lamok ang dugo para mag-level up at mas mataas ang antas ng hayop na kinakain nito, mas mabilis itong lalaki. Karamihan sa mga alagang hayop ay pinalaki gamit ang mga solusyon sa nutrisyon kasabay ng pagkain ng laman at dugo ng mas malakas na demonyo, natural lang na ang isang lamok na nabubuhay sa dugo. Ang pagpapalago nito sa pamamagitan ng pagsipsip ng dugo ay may katuturan. Tinanong ni Lin Xingxiu ng may curiosity, plano mo bang magsimula sa isang suportang nakatuon na landas mula sa simula? Ngumiti si Li ng bahagya. Talagang ang kakayahan ng lamok ay bagay na bagay para sa pangangalap ng impormasyon. Sabay nating harapin ang unicorn. Unahin natin ang mga wild boar. Mga asong asul ay laging nagsasama-sama. Sa kasalukuyang lakas namin, hindi namin kayang harapin ang isang grupo, kaya't magkasama nilang nilakad ang 2 papunta sa mga kabayo dalaga na baboy ramo. Di nagtagal, nakita nila ang 2 kabayo dalaga na baboy ramo na nakahilig lang at nagkakain ng damo. Ang mga baboy dulong ay hindi maliit, bawat isa ay tumitimbang ng 5 hanggang 6 na raang kadi, na may mahahabang pangil at itim na balahibo na parang mga tinik na bakal. Ang species na ito ay pisikal na malakas at may matibay na depensa, ngunit ang mga pattern ng pag-atake nito ay medyo simple.
Maaaring gawing armas ang kanyang sungay, ang balat niya ay pwedeng gawing malambot na baluti, ang karne niya ay pwedeng gamitin bilang sangkap sa pagluluto, kapaki-pakinabang mula ulo hanggang buntot, at hindi ito mataas ang antas. Ang tanging kawalan nito ay ang makapal nitong balahibo at malakas na depensa, kaya't mahirap patayin ang isa. Kaya't mahal ang karne ng unicorn wild boar. Inutusan ni Lin Xingxiu ang tatlong tailed fox na umatake ng walang pag-aatubili. Humawak ang buntot ng tatlong tailed fox habang nilikha nito ang isang apoy na kasing laki ng kamao at itinapon ito sa unicorn wild boar. Bumagsak ang apoy ng tumama, umungol ang unicorn wild boar sa sakit, ngunit halos walang naidulot na pinsala ang apoy. Kung mayroon man, nagising ito sa tapang ng baboy. Diretsong sumugod ito sa tatlong tailed fox. Sabi ni Lee nang nagulat, ang balat nito talaga ay matibay. Naisip ko kung makakatagos kaya ang demonyong Mijes na naghahanap ng dugo sa lakas nito ngayon. Si Lin Xingxiu ay may karanasan sa laban at hindi nagpanik. Nagbigay siya ng malino at tiyak na utos. Gamitin ang atake ng espada. Ang buntot ng tatlong tailed na sinta ay kumilos habang nagpapalabas ito ng tatlong hangin na talam na tumama ng malinaw sa unicorn wild boar. Pinasimple ang depensa nito. Pagkatapos ay agad nitong pinakawalan ng ikalawang atake. Ang mga blades ng hangin ay nakatungo ng may napakalakas na puwersa at tinamaan ng diretso sa dating sugat, pumatay sa unicorn wild boar ng tuluyan. Tunay na isang A-rank na alaga na hayop. Napakalakas ng kapangyarihan ng atake nito. Ang pagkakaalam na malakas ang tatlong balentong Zoro ay isang bagay, ngunit ang makita ito ng personal ay nananatiling kamangha-mangha. Iyan ang tunay na lakas ng tatlong balentong Zoro. Ilan ibang paraan ng pag-atake, partikular na tina-target ang mga kahinaan ng kalaban. Pagkatapos ay inutusan ni Lee ang lamok na kumain. Lumipad ito at malalim na nilasap ang dugo. Nadagdagan ng lakas ng 0.4%, kahanga-hanga. Talagang mas marami ang dala ng mas mataas na antas na halimaw na demonyo, at ito ay nasa panlabas na palibot lamang. Habang lumalalim ka, mas tumataas ang mga antas, at ang tatlong tailed na fox ni Lin Xingxiu ay mas malakas pa kaysa inaasahan. Malinaw na walang magiging problema sa pagpapakain sa lamok hanggang sa mapuno ito ngayon. Mas mataas ang antas at mas marami ang nakasalubong na mga demonyong hayop, mas malaki ang tsansa na taglay nila ang ugnayan ng Diyos na hayop. Kahit na sobrang hina na ang Divine Beast Bloodline, mag-iipon ito sa paglipas ng panahon at sa huli ay itataas ang lakas ng lamok sa kamanghamanghang taas. Hindi nagmadali si Lin Xingxiu. Ang pangunahing layunin ng paglabas para manghuli ng mga Demon Beast ay para mapataas ang antas ng meskito ni Lee. Gayunpaman, umupo ang tatlong balatang fox sa malapit na may mapagmataas na pagmamataas, masyadong mayabang upang kumain ng laman at dugo ng ganitong mababang antas na demonyong hayop. Nang halos mapuno na ang lamok, tumigil ito mag-isa. Dalhin natin lahat ng mga wild boar na unicorn. Kapag nakapag-digest na ang lamok, muli itong makakakain. Tapos nang kumain ng lamok, magpatuloy na tayo. Lin Xingxiu, inilagay niya ang mga bangkay ng unicorn wild boar sa kanyang storage bracelet. Mahal ang mga gamit na pang-imbak at hindi maabot ng karamihan. Nag-iiba-iba ang presyo depende sa kapasidad nito. Para sa karamihan ng mga karaniwang tagapagsanay, ang kasangkapang pang-imbak na may ilang dosenang sentimetro ang laki ay itinuturing ng mahusay, sapat na upang dalhin ang ilang mas mahalagang bagay na kailangang ingatan ng malapit. Ang bracelet ng imbakan ni Lin Xingxiu ay may kapasidad na higit sa 100 metro kubiko. Kahit gaano karami ang kanilang mahuli ng mga halimaw, laging may sobra-sobrang espasyo. Bigla, maraming asul na lobo ang lumitaw sa unahan, ilan sa mga ito ay nasa around level 10. Sabi ni Lee, maaari nating kunin isa ng sabay-sabay, pero ito ay isang pangkat ng mga lobo. Maglakad tayo at maghanap ng mga nakahiwalay na target. Ano man ang sabihin mo, lubos nang nagtitiwala si Lin Xingxiu sa kakayahan ng blood-craving demon mages at buong pagtitiwala nitong ipinasa ang Navagasayon kay Lee. Pinayagan ni Lee na mabilis na tunawin ng blood-craving demon mage ang nakain nitong dugo habang nagsasagawa ng malawakang pag-iikot sa paligid. Marahil dahil mas mataas ang antas ng nilamon nitong kabayo dalaga na baboy ramo, mas mabagal ang pagtunaw ng kagat ng lamok sa pagkakataong ito, ngunit hindi ito nakaapekto sa paglipad ng mga demonyong mages na naghahanap ng dugo. Sandali lang, isang mental na pulso ang dumaan. Nasa harap ang isang swamp. Ito ay tahanan ng maraming rain chime frogs. Bagamat ang rain chime frogs ay naninirahan sa grupo, bawat isa ay kumikilos ng ganap na independente. Pinakamahalaga, sila ay mga demon beast na may elementong tubig na lubhang kapaki-pakinabang para sa ebolusyon ng tatlong tailed fox ni Lin Xingxiu. Ibinili ng alaga ni Lee ang impormasyon na may 2 li sa kaliwa sa unahan, may isang swamp, maraming rain chime frogs doon, level 8 hanggang 10, napakabagay para sa atin na manghuli. Napalingon ang mga mata ni Lin Xingxiu at agad siyang napasigla. Lahat ba sila ay mga demonyong hayop na may elementong tubig? Tama, medyo mababa ang kanilang mga antas at maliit ang posibilidad na makakuha ng mga kristal na ulo, pero sa dami nila, makakakuha tayo ng ilan. Mabilis na nagtungo ang dalawa papunta sa palumpong. Ang mga pulaka na rain chime ay malaki, mas malaki kaysa sa isang buong gulang na toro, nakapwesto bawat ilang metro. Tuwing may lumilipad na insekto o maliit na ibon, binubuksan nila ang bibig at pinaputukan ito ng tubig na pana, pagkatapos ay iniaabot ang kanilang dila para hilahin ito pabalik. Kadalasan ay nakaupo silang walang galaw, parang mga kahoy na puno. Sa pagdating nila, nakita nila ang isang rain chime frog na naghuhuli. Malaki ang saklaw ng tubig na pana at malakas ang dulot nitong pinsala.
Unahin natin ang mga nakahiwalay muna. Kahit ano pa ang gawin natin, huwag magpasindak ng sabay-sabay ng masyadong marami o ang tanging pagpipilian ay tumakbo. Pumayag si Lin Xingxiu, sa kanya inutusan ng tatlong tailed fox na umatake. Tatlong balangga na hangin ang sumalubong sa rain chime frog. Narinig nito ang panganib at binuksan ang bibig, naglabas ng tatlong tubig na pana na sadyang nakaharang sa hangin. Malaking mata ng rain chime frog ang tumingin sa kanilang dalawa, saka nito binuksan ang bibig at pinaputok ang mga water arrow. Tawagin mo si Lin Xingxiu, tatlong balahibong fox. Ang buntot ng tatlong tailed na fox ay kumikilos habang nagpapalabas ito ng tatlong pakpak ng hangin na mas malaki kaysa dati. Nagbanggaan ang mga kasanayan sa ere, isa na namang tabla. Ang malaking gulo ay umakit sa atensyon ng mga kalapit na rain chime frog at nagsimula silang magtipon sa lugar. Sobrang delikado ito, bumalik na tayo agad. Alam ni Lin Xingxiu na kapag naipit ka, tiyak na talo ka, kaya sumunod siya kay Li at tumakbo. Nang makalabas sila sa sakop ng latian, tumigil na ang mga rain chime frog sa paghahabol. Ang mga rain chime frog ay talagang ganito kalakas. Mas magiging mahirap silang pumatay ng sabay-sabay kaysa sa inaasahan. Ang tatlong tailed na fox ay masyadong mababa ang antas. Halos kaya lang nitong makipaglaban ng mag-isa, pero kapag laban sa dalawa o higit pa, talo ito, at kahit isang rain chime frog lang ang kalaban, nagdudulot na ito ng ingay na nakakaakit sa mga malapit. Nag-isip sandali si Lin Xingxiu at sinabi, para sa kaligtasan, magpapalit tayo ng target. Sobrang siksikan ng mga palaka na ito, hindi natin sila kayang labanan. Palagi nang iniisip ni Lee kung paano haharapin ang mga rain chime frogs. Kung magtulungan ng maayos ang lamok at ang tatlong buntot na fox, may pagkakataon pa rin. Ang tanging paraan para manalo ay mapalabas ng paisa-isa ang mga rain chime frog. May kakayahan ng tatlong tailed fox mo na makaakit, kaya nito pansamantalang mapatigil ang rain chime frog, at ang mosquito ko ay may kakayahang magparalisa. Basta makalapit ito sa rain chime frog, mababagal nito ang reaksyon. Kung hindi nila mapipigilan ang mga skills ng tatlong tailed fox sa oras, mapapatay natin sila isa-isa. Medyo nagulat si Lin Xingxiu. Maraming kakayahan ng mosquito mo, sabi ni Lily. Ang lamok ko ay nag-i-inject ng pampamanhid kapag sumisilip sa balat para kumain, kaya hindi mapapansin ng biktima. Gumana rin ang lamok ko sa parehong paraan. Naiintindihan ko. Kung magiging epektibo ang plano, tiyak na mapapalabas natin ang lahat ng rain chime frogs na ito. Hindi nagatubili si Lin Xingxiu. Pinapante niya ang tatlong balahibong fox na lapitan ng rain chime frog at gamitin ang kasanayan sa pang-akit. Tiyak nga, may lumitaw na rosas na ningning sa mata ng rain chime frog habang nakatitig ito ng matindi sa three-tailed fox. Ang demonyong medyas na naghahanap ng dugo ay sinamantala ang pagkakataon, lumipad sa likod ng rain chime frog, at nag-inject ng matinding dosis ng pampamanhid. Agad na pinakawalan ng tatlong tailed fox ang tatlong hangin na talam ng sabay-sabay sa tatlong rain chime frog. Sa pagkakataong ito, masyadong mabagal ang mga rain chime frog na tumugon, kaya't lumayo ang kanilang mga tubig na palaso. Ang mga balingang hangin ay tumama sa mga rain chime frog at pinatay sila agad. Natuwa si Lin Xingxiu nang makita na epektibo ang estratehiya. Ang galing ng ideya mo. Tiyak na mapapalayas natin lahat ng rain chime frogs gamit ang paraan na ito. Ituloy natin ito sa ganitong paraan. Pinangunahan ni Lee ang demonyong Midge na gutom sa dugo na mag-coordinate at mag-alis ng rain chime frogs habang inaalis niya ang kanilang mga ulo para hanapin ang mga crystal core. Matapos buksan ang 7 rain chime frogs, sa wakas ay nakakita siya ng isang kristal na core ng elementong tubig na kasinlaki ng tokwa. Kagaya ng naisip ko, kahit ang mga mababang antas na halimaw na demon ay maaaring makabuo ng mga kristal na core kahit maliit ang tsansa. Pero maraming rain chime frogs dito. Kayang-kaya makakuha ng ilang dosenang crystal cores. Ang karaniwang malamig na mata ng tatlong tailed fox ay nagningning sa matinding paghahangad nang makita nito ang kristal na elemento ng tubig. Tumingin ito ng sabik kay Lin Xingxiu. Pagkatapos ay direktang itinapon ni Lee ang kristal na core sa tatlong balat na fox at tumalon ito at nilunok ito sa isang kagat. Tunay nga, mas mataas ang antas ng isang alagang hayop, mas mahirap itong palakihin. Ang tatlong tailed na fox ay walang interes sa karaniwang laman at dugo ng demonyong hayop. Tanging mga kristal na core lang ang pinapansin nito. At kahit isang maliit na kristal na core ay may malaking halaga, malinaw na ang pagpapalaki ng isang mataas na ranggong alagang hayop ay lampas sa kakayahan ng isang karaniwang pamilya. Matapos kainin ng kristal na core, buong sigla nitong pinasok ang gawain. Nakipag-ugnayan ng hindi na kailangang magbigay ng utos, ginamit muna ang kasanayan sa pagkalito upang kunin ang atensyon ng rain chime frog, pinayagan ng demonyong Midges na pampamanhid sa kanilang dugo, saka sumugod sa atake. Sunod-sunod na naalis ang mga rain chime frog. Halos bawat 7 hanggang 8 frog ay nagbubunga ng isang maliit na kristal na core ng elementong tubig. Masaya ang pagkain ng tatlong balahibong fox habang malakas na nilulunok ng lamok ang dugo. Patuloy na tumataas ang kanilang sigla. May bagong kasanayan si Lee, ang Water Affinity, na nagpapababa ng 50% sa damage mula sa water attribute at nagbibigay daan sa ganap na kalayaan sa paggalaw sa tubig. Napakakapakipakinabang din ang kasanayang ito. Kahit hindi pa kasama ang laban, nagkaroon ito ng kalamangan sa iba sa isang bagay na kasing simple ng paglangoy. Pagkatapos ng kalahating araw na trabaho, naalis na ang lahat ng rain chime frog sa lugar. Hindi na tumutol si Lin Xingxiu na piliin ni Lee ang lamok bilang kanyang alagang hayop. Kahit na hindi malakas ang lakas ng atake ng lamok, napakahalaga nito sa paghahanap ng mga demonyong hayop o sa pagtulong sa isang pag-atake.
Kung pinili niya ang S-rank na Crimson Flame Golden Tiger o Azure Water Divine Turtle, maaaring hindi ganito kabilis ang bilis ng pag-level up sa mga unang yugto. Si Lin Xingqiu ay tahimik ding nagpasya na buong pusong magtutulungan upang palakasin ang kanyang sariling lakas. Kung talagang ang makaka-evolve muli ang tatlong buntot na fox, magkakaroon ito ng pagkakataong maging isang S-rank na alagang hayop at saka lamang maaaring mapalakas ang kanilang pagtutulungan kasama si Li Yi. Sabi ni Lin Xingqiu, lumipat na tayo sa isang bagong lugar. Sabi ni Li Yi, sige, maghanap tayo ng mga mas mataas na antas na demonyong hayop para hulihin. Biglang narinig ang hakbang mula sa malayo at isang gulat na sigaw. Paano namatay ang lahat ng rain chime frogs dito? Sila ay tumalikod. Isang maliit na grupo ito. Agad nilang nakita si Li Yi at Lin Xingqiu at lahat ng mata sa grupo ay nakatutok sa kanila. Isang lalaking nasa mga 28 taong gulang ang nagsabi ng bahagyang inis, sino kayong dalawa? Pinatay mo ba lahat ng rain chime frogs na ito? Sabi ni Li Yi, maaari ba kitang matulungan? Pumunta kami dito para manghuli ng rain chime frogs, kailangan namin ng ilang kristal na core nila, pero sa antas ng lakas namin, honestly, hindi kami karapat-dapat sa rain chime frogs, lalo na sa pagpatay ng ganito core aming mga ito. Ayaw naming magpasok sa gulo, simpleng nagsinungaling si Li Yi. Sabi ng batang lalaki na nakasimangot, kung mga mababang ranggong tagapag-alaga lang kayo, bakit hindi nyo kinuhang lahat ng bangkay ng rain chime frog para ibenta? Kayo ang pumatay sa mga rain chime frogs na ito, hindi ba? Ibigay nyo ang lahat ng crystal core at papayagan namin kayong makalabas. Nakikita pa lang ang edad nila Li Yi at Lin Xingqiu ay halata ng bagong tamers pa lang sila, hindi pa mataas ang level, pero nakapatay na sila ng ganitong core aming rain chime frogs. May iisang paraan lang na posible iyon, gumamit sila ng isang uri ng kasangkapan o isang tamed beast na angkop sa laban sa rain chime frogs, at malamang nakalikom sila ng maraming crystal cores. Nanatili si Li Yi sa tahimik na pagbabantay habang nakipag-ugnayan ng tingin kay Lin Xingqiu upang ipahiwatig sa kanya na maghanda na rin sa laban, ngunit nanatili siyang nakangiti at sinabi, nagkaroon lang ng hindi pagkakaintindihan, hindi namin sinasadyang kunin ang mga bangkay ng rain chime frog, limitado lang kasi ang aming espasyo sa imbakan at hindi namin kayang dalhin lahat pabalik kahit isang o dalawang bangkay lang. Sa ganitong kalikasan, ang amoy ng dugo ay makakaakit ng mga halimaw at magiging malaking problema iyon. Ipinaliwanag ni Li Yi na makatwiran, ito ay isang bagay na nakalagay sa kanilang mga aklat, ang amoy ng dugo ay madaling makahikayat ng mga kalapit na demonyong hayop, kung ang dumating ay isang mababang antas na demonyong hayop na kayang kontrolin, ngunit kung isang mataas na antas na demonyong hayop ang makahuli at hindi nila ito mapamahalaan, malamang na mawalan sila ng buhay. Kung wala kang sapat na lakas, walang sino man ang aatras sa ganitong bagay, pero kahit gaano pa ipaliwanag ni Li Yi, hindi pa rin sila naniniwala na matagal na nilang pinaghandaan ang panghuhuli, at ayaw nilang umuwi nang walang nakuhang anuman. Kung gusto mong umalis, sige, pero hahanapin muna namin ang bawat gamit sa imbakan, subukan mong gumawa ng kalokohan sa harap namin, at huwag mong sisihin kami kung magiging agresibo kami. Tumigil na ang batang lalaki na may madilim na mukha sa pagpapanggap. Sa isip niya, kahit na hindi si Li Yi at Lin Xingqiu ang nagnakaw ng rain chime frog crystal cores, suot ni Lin Xingqiu ang mamahaling damit mula ulo hanggang paa, malinaw na mayaman ang pinagmulan niya. Kahit hindi nila makuha ang mga kristal na ulo, ang pagnanakaw sa dalawa ay kahit papaano ay makakatulong sa pagbayad sa ilang bahagi ng pagkawala. Lubos nang naubos ang pasensya ni Li Yi, nagbigay siya ng babala, mga estudyante kami mula sa mataas na paaralan ng Haicheng, mag-isip kang mabuti kung sino ang sinusubukan mong hold upon, pero tumawa lang sila dyan, ano kung galing ka sa Haicheng High School. Dito sa paghuhuli, namamatay ang mga ligaw na tao ng palagi, normal lang yan, nagngingit-ngit si Lin Xingqiu habang nakatitig ang maganda niyang mga mata. Hindi pumasok sa isip niya na may gagawin palang pang-hold up at pagpatay sa gitna ng araw. Sabi niya ng malamig, ang taas ng ugali mo. Mas mabuting pag-isipan mong mabuti kung meron ka bang kakayahan na manakawan kami. Hehe, ang ganda nitong batang ito, hindi ko akalain na may ganitong mainit na personalidad, pero gusto ko yun. Kung makikipagtulungan ka ng maayos, baka payagan ka naming mabuhay, pero kung lalaban ka, huwag mong sisihin ako sa pagiging walang awa. Biglang naging matalim ang atmosfera, tinawag din nila ang kanilang mga alagang hayop. Bumaba ang puso ni Li Yi, lahat ng kanilang mga alagang hayop ay nasa level 20. Paano nila ito lalabanan? Hindi na nakapagtataka kung bakit naging sobrang walang hiya ang mga taong ito mula nang dumating sila, talagang kaya nilang pumatay at pawiin ang mga saksi ng walang kahirap-hirap. Hindi mo kayang harapin mag-isa silang lahat, parang hindi pa rin nila binibigyang halaga ang kanyang lakas. Ang buong araw na panghuhuli ay nagbigay sa mosquito ng walang tigil na pagkakataon na kumain, at mabilis nitong tumaas ang antas. Ang lamok ay nakatawid na sa antas 10, at sa tulong ng talent feedback, malaki na rin ang pag-angat ng kakayahan ni Li Yi. Hindi pa rin pabor sa kanya ang direktang laban-laban sa mga tao, pero hindi nila alam na kasabay niya ang mga mandirigmang may kapangyarihan. Tahimik na sabi ni Li Yi, kung nagtitiwala ka sa akin, sundin mo ang plano ko, tiyak na matatalo natin sila. May buong tiwala si Lin Xingqiu sa kanya at agad na pumayag, sige, ikaw ang magpapansin sa kanila, magpapanggap akong tatakbo at aatake mula sa likod. Sabi ni Li Yi, basta makuha mo lang ang atensyon ng kanilang alagang hayop, kumpiyansa ako na kaya nating talunin sila. Sabi ni Lin Xingqiu, basta kumpiyansa ka, gagawin natin sa paraan mo. Lin Xingqiu pinanood ang papalapit na kalaban at walang pag-aatubili pinayagan ng tatlong tailed fox na umatake.
Ang atake ng tatlong tailed fox ay kasing lakas ng inaasahan. Pinagsabay na pinakawalan ang mga blades ng hangin at apoy, matindi ang lakas ng tama. Nagkunwari si Lin Xingqiu na nauubusan ng laban at malakas na sumigaw, tumakbo, humingi ng tulong. Si Li ay tumalikod at tumakbo ng walang salitang sinabi, inakalang hindi niya talaga kaya makipaglaban at nagsusubok na makalayo. Ang galit na batang lalaki na may madilim na mukha ay nagsalita ng galit, naghahanap ng kamatayan, ang kanyang tamed na hayop ay isang python. Hinawi ng python ang kanyang buntot sa harap ng lahat, pinigil nito ang apoy at mga kidlat ng hangin ng buong buo. Ilang marka lang ang naiwan sa katawan ng python. Akala mo na sapat na ang kahinaan mo para labanan ako, hindi pa rin hamak ang talento ng alaga mong hayop, pero hindi pa rin ito makakatapat sa akin. Sumuko ka na kung ayaw mong mamatay o huwag mong sisihin ako kung walang awa akong ipapakita. Lin Xingqiu ay nagbuntong hininga ng malamig, huwag kang masyadong magmayabang. Maaaring may mga tao mula sa aming paaralan na malapit na nakarinig sa ingay at paparating upang tumulong na nagsusubok na pumatay at mang-hold up sa gitna ng araw. Mas mabuting pag-isipan mong mabuti ang mga kahihinatnan, nagbibintang ka pa habang malapit ng mamatay. Plano kong palayain ka ng madali pero mukhang kailangan na nating siguraduhin na walang matitirang ebidensya ngayon. Inakala nilang naglakas loob si Lin Xingqiu na makipaglaban dahil nakuha nila ang mga kristal na core, kaya mas naging matindi ang kanilang pagtama ng walang pakundangan. Inutusan ng binatang may madilim na mukha, bumalik at dalhin ang batang iyon. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang pag-atake kay Lin Xingqiu. Ang tatlong tailed fox ay ganap nang nawala ng kontrol, nagpasabog ng isang napakalaking bola ng apoy at itinapon ito sa python. Ang python ay naramdaman ng napakalakas na lakas sa loob nito at hindi nito tinangkang tanggapin ng direkta ang tama. Lumiko ito sa gilid. Ang tatlong balat na fox ay nakain ng malaking bilang ng mga kristal na ulo at puno ng lakas, naglalabas ng sunod-sunod na mga bola ng apoy. Talagang nagawang pigilan ng python na makalapit ng husto. Tigre na may tatlong buntot, pigilan sila, tawag ni Lin Xingqiu. Nais niyang mapanatili silang nakapirmi at magbigay ng oras kay Li. Ang tatlong balahibong fox ay naglunsad ng mga bola ng apoy habang nagpapalabas din ng mga kidlat ng hangin upang saluhin ang mga ito. Nang aabutin na sana si Liang para habulin, isang hangin na tibak ang bumagsak diretso sa kanyang ulo, dahilan upang magmadali siyang umiwas. Sobrang galit niya, naging mapat na ang kanyang mukha, tiningnan niya ang kanyang kasama. Anong klaseng harang iyon? Halos na akong pinatay niya. Siguradong A-rank ang tame beast ng batang iyon. Hindi madali ang pakikitungo. Sama-sama tayong kumilos at unahin siyang alisin. Mayroon na kaming mga hayop na tame na panghuli. Hindi makakalayo ang lalaking iyon. Hindi inaasahan ng batang lalaki na mapipigilan siya ni Lin Xingqiu kahit na mas mataas ang antas niya. Totoong nakahiya ito. Matagal na nilang niloloob ang mang-raid at pumatay sa mga nag-iisang manlalakbay. Hindi talaga ito pwedeng lumabas. Sa harap ng sabay-sabay na pag-atake mula sa 5 tao, agad na tumaas ang pressure kay Lin Xingqiu. Pero matalas din ang kanyang isipan. Nakipaglaban siya habang palaging umatras, ayaw niyang maipit sila. Ang mga alaga ng iba ay umaasa sa pisikal na atake o isang target na spell. Ngunit ang tatlong tailed na fox ni Lin Xingqiu ay maaaring sabay na gumamit ng fireball at windblade. Hindi lang ito makapangyarihan, kundi napakabilis pa sa bilis ng atake, nag-iisa nitong pinipigilan ang 5 kalaban at epektibo ito. Habang tumatagal, lalong naging balisa sila. Ang isang labanan na ganito kalakas ang ingay ay madaling makatawag ng pansin sa paligid. Kung dumating ang mga tao, magiging seryoso ang problema nila. Ang paghuli sa mga estudyante ay magdadala ng huntahan sa kanila. Ayoko maniwala na kaya ng isang estudyante na pigilan kaming marami. Tumigil na sa paghadlang. Lahat ng atake. Agad na sabi ng batang lalaki na may madilim na mukha, kung kahit isang tao lang ang makaligtas, magpapadala sila ng karagdagang puwersa. Hindi ito maganda para sa atin. Nakatuon ang bawat mata kay Lin Xingqiu. Pinilit ni Liye na umabot sa pinakamataas na bilis niya at pinalibutan ng likod nilang 5. Matapos makumpirma na hindi sila napansin, binigyan niya ang lamok ng utos na umatake. Yung nasa pinakahilera ay narinig ang tunog ng lamok at napalingon ng naguguluhan. Bago siya makapag-react, diretso sa kanyang lalamunan ang bahagi ng bibig ng lamok. Ang pampamanhid ay ibinuhos. Ang kanyang katawan ay mabilis na nanigas, hindi na niya kontrolado. Ang atake ng lamok ay hindi nakamamatay, ngunit lubhang bumaba ang kanyang kakayahang gumalaw. Sinunggaban ni Liye ang pagkakataon at mabilis na umatake, tinulak ang kanyang kamao sa mukha ng lalaki. Ang gulo ay nakakuha ng pansin ng iba. Nang makita si Liye na akala nilang tumakas na, bumalik at nagsagawa ng isang biglaang atake, pareho silang nagulat at nagalit. Pinaghandaan ni Liye ang isa at lumipat sa susunod. Ngunit hindi lang siya nagpanik, isang mapanirang titig ang kumikislap sa kanyang mga mata. Sa isang iglap, tinawag niya ang pangalawang alagang hayop, isang butiki na mahigit 1 metro ang haba, ang katawan ay nakabalot sa makapal na panangga, ang mga pangil ay nakabukas sa kalahati, mukhang mabagsik. Isang matagumpay na pambobomba ay isang bagay lang. Hindi mo aasahan na magtatagumpay ka pa rin sa parehong paraan. Inutusan niya ang buto-buto na kumagat kay Liye, ngunit hindi tumakbo si Liye. Diretsong tinamaan niya ng sipa ang panga ng buto-buto. Ang napakalakas na puwersa ang nagpasiklab sa salagubang, halos mapatungo ito. Halos maalis ang mata ng lalaki sa pagkabigla. Ang kanyang butiki ay B-rank, hindi biro ang lakas nito sa laban.
Kahit bagong tawagin at hindi pa masyadong mataas ang antas, kaya nitong labanan ng isang ordinaryong tao. Paano nakaiwas si Lie sa isang lizard at saka ito tinadyakan gamit ang isang paa, ang sipa ay may dalang hindi bababa sa 200 hanggang 300 kadis na lakas. Paano magkakaroon ng ganitong lakas ang isang tagapag-alaga pagkatapos ay tinungo ni Lie mismo ang lalaki? Sa ganitong distansya, wala nang pag-iwas. Isang suntok ang nagpalipad sa kanya, bumagsak siya sa lupa at ilang ulit na gumulong. Nilinggan niya ang kanyang mga mata at nawala ng malay. Ang natitirang tatlo ay nagpasok ng kanilang pangalawang alaga at sinabi, hindi kayo makakalabas dito ng buhay ngayon. Nakarating na sila sa antas 20 at may kontrata na sa bawat isa ng pangalawang alaga. Akala nila kapag nagsama-sama sila, hindi na sila matitinag. Pero nandito pa rin sila, hindi nila pinapansin ang mga banta nila. Sa halip, ngumiti siya ng malaki, niyayakap sila at nagsabi, mag-ingat kayo sa likod ninyo. Nag-alala si Lin Xingzui na magtutuon ng pansin si Lie kaya pinanatili niya ang 3 buntot na fox na ipagpatuloy ang buong lakas na pag-atake. Shit! Kayong tatlo, mag-focus kayo ng maigi. Iutos mo ang iyong mga alagang hayop. Hatiin mo sila sa pagharap kay Lin Xingzui at Lie. Ang mga kawatan tulad nito ay laging maayos ang takbo noon. Ang mga biktima ay nagbigay ng kanilang mga mahahalagang bagay ng walang laban o pinatay. Pero ngayon ay parang isang bangungot. 2 tao na walang mataas na antas ng kapangyarihan at ganito pa kahirap pakisamahan. Sa isang sandali ng kapabayaan, 2 kasamahan nila ang naitaboy na. Sinugod ni Lie ang kanilang mga alagang hayop upang kunin ang kanilang atensyon. Ang demonyong midge na gutom sa dugo ay mabilis na lumipad papunta sa kanilang tatlo. Isang lamok na daring na atakihin ako, mamatay ka na. Ang batang lalaki na may madilim na mukha ay nakita ang lamok na papalapit at wala siyang pakialam, sinampal ito upang mapaliyas sa hangin. Ang gutom na demonyong midge ay lumapit at lumikha ng isang balangkas ng hangin at isang maliit na bola ng apoy. Bagamat ito ay mababa ang antas, hindi naman ito masyadong malakas. Sa isang inaalagang hayop, maaaring hindi na ito mag-abala pang umiwas. Ngunit ang target ay isang tao. Iyan ay ganap na nagbago. Ang pisikal na kalagayan ng isang tagapag-alaga ay bahagyang mas malakas kaysa sa isang karaniwang tao. Kahit ang pinakamababang antas ng hangin na kidlat at apoy ay sapat ng pumatay. Nabigla ang batang lalaki na may madilim na mukha at agad na inurong ang kamay niya para umiwas, pero kahit gaano siya kabilis kumilos, hindi siya kasing bilis ng paglipad ng lamok. Ang mahabang bahagi ng bibig ng lamok ay pumasok sa likod ng kanyang leeg, nag-iniksyon ng matinding pampamanhid. Napatitig ng malaki ang mga mata ng batang lalaki na may madilim na mukha. Kumakalabog ang kanyang lalamunan at kumikirot, ngunit hindi siya makapagsalita kahit isang salita. Lahat ng 4 na bahagi ng katawan niya ay nanlalamig, halos hindi na makakilos. Si Lie ay agad na pumasok at pinukol siya ng isang suntok na nagtulak sa kanya sa lupa. Pagkatapos ay ginawa niya ang pareho sa 2 pang kalaban na naitaboy silang pareho. Lin Xingzhu, nagulat, sabi niya, Lie, kailan ka naging mandirigma? Lumipas ng ilang segundo bago ito pumasok sa kanyang isipan. Sabi niya, nag-aral ako mag-isa, ng lihim. Upang maiwasan ng pansin, hindi ko kailanman ipinakita. At tingnan mo ngayon na nahuli sila ng walang kaalaman, naging napakabise nito. Kung alam lang nila na may 2 klase ako, hindi sana naging ganito kadali ang lahat. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit ka nagkontrata ng isang lamok. Sa pagtingin muli, ganap na tama ang iyong desisyon. Lubos na naakit si Lin Xingzhu. Lahat ay nagkulang sa paghuhusga kay Lie. Sa pinakamataas nakikita nila siya bilang isang matatag na tagapag-alaga pero nagkamali silang lahat. Ito rin ang nagpasiklab ng apoy kay Lin Xingzhu. Kailangan niyang magsumikap ng mas husto sa hinaharap o baka siya mapag-iwanan ni Lie. Yung batang lalaki na may madilim na mukha na nauntog ay ayaw talaga nito at matapang niyang sigaw, tatanggapin ko ang pagkatalo ngayon, basta palayain niyo kami at aakalain naming hindi ito nangyari. Kung hindi, hindi ka pababayaan ng aming samahan. Wala nang pasensya si Lie kahit nasa bingit na ng kamatayan at pinagbelang niya ito ng sipa. Sasabihin ko sa'yo kung kahit isang daliri lang ang maipapahid mo sa akin, mamamatay ang buong pamilya mo. Kasama ako sa Black Wolf Mercenary Corps. Nagpalitan sina Lie at Lin Xingzhu ng tingin at nagkasundo. Sa puntong ito, wala nang lugar para sa anumang uri ng kompromiso. Pagpapalaya sa kanila ay magbibigay lamang ng garantiya ng paghihiganti. Ang pinakamainam na gawin ay walang maiiwang bakas. Parang hindi pa sila kailanman nakilala, salamat sa paalala. Mas ligtas na kitilin ka. Sa huli, walang nakakita ng kahit ano dito. Takot na takot ang batang lalaki na may madilim na mukha. Hindi talaga niya inasahan na magiging ganito kalupit ang dalawang ito. Agad siyang nagsumamo, pakiusap, hayaan niyo na kaming makaalis. Lahat ng dala namin ay sayo. Nangangakong hindi na kami babalik para maghiganti. Hindi siya naniniwala sa kahit anong sinabi nito. Inutusan niya ang demonyong midges na may pagnanasa sa dugo na gumamit ng fireball at sunugin sila, walang natira. Sa wakas, hindi na nakapagpigil si Lin Xingzhu. Anong antas ang meskito mo? Paano ito nagkakaroon ng ganito kar aming kakayahan? Kung ito ay ang pinakamababang antas na alaga, halos wala na itong kakayahang umatake. Kahit ang isang ordinaryong tao ay makakakuha lang ng maliit na pigsa mula sa kagat ng lamok. Ngunit ang demonyong midge na naghahanap ng dugo ay lumaki ng halatang halata sa loob lamang ng 2 araw at ngayon nagpakita na ng ilang iba't ibang kakayahan. Kahit ang kanyang 3-tailed na fox ay mayroon lamang 3.
Mahirap paniwalaan ito. Lubos na nagtitiwala si Lie sa pagkatao ni Lin Xingzu. Alam na niya mula pa nang pumayag siyang makipagtulungan sa kanya na may mga lihim na hindi maiiwasang may lalantad. Sabi ni Lee, kahit na napakalamig ng personalidad niya, hindi niya mapanatili ang kanyang kalmado sa sandaling iyon. Sa wakas naintindihan ni Lin Xingzu kung bakit iniwan ni Lie ang S-rank na alaga at pinili ang lamok sa tamang paglinang. Hindi kaya nalampasan ng lamok ang S-rank o kahit ang banal na rango, sabi ni Lie sa pisngi ni Lin Xingzu. Hindi niya binigyang pansin yon. Si Lin Xingzu ay mula sa isa sa mga malalaking pamilya ni Hai Cheng at napakaganda. Paano niya maaaring makita ang kahit ano sa kanya, ang pagiging kaibigan niya ay sobra na. Sige, mula ngayon magkasama tayo sa laban. Ako na ang bahala sa pag-iimbestiga at sabay nating tatapusin ang lahat ng nasa daan natin. Napansin ni Lin Xingzu na hindi napansin ni Lie ang damdaming nasa likod ng kanyang mga salita. Dumura ang isang tahimik na hininga ng ginhawa, ngunit hindi may kakaila na may maliit na kislap ng pagkadismaya sa tabi nito. Muli, naiintindihan naman. Kakabreak lang ni Lie, hindi pa punta roon ang isip niya. Sige, lumabas na tayo at maghanap pa ng mga target. Hindi pa sila gaanong nakalayo nang biglang huminto si Lie. Nagpadala ang demonyong Mijes na may pagnanais sa dugo ng ilang impormasyon sa pamamagitan ng mental na koneksyon. Napansin ni Lin Xingzu ang pagbabago sa kanya at tanong niya, anong nangyayari, may nakita ka bang bagay? May maliit na grupo sa unahan. Medyo kakaiba ang kanilang mga galaw, mga 800 metro ang layo nila. Isang grupo ng 7 tao. Sa tingin mo ba nakakita sila ng isang bagay na karapat-dapat hanapin, dapat ba nating silipin? Hindi ito tama. Nandito tayo para manghuli, hindi magnakaw ng mga target ng iba. Gusto ni Lin Xingzu na bitawan ni Lie ang ideya na makipag-away sa ibang grupo sa labas kung saan delikado na ang panghuhuli. Sundan natin sila tingnan bago magpasya. Hindi natin niloloob na nakawin ang kanilang biktima. Kung makatagpo tayo ng isang makapangyarihang demonyong hayop, ang kailangan ko lang ay pagkakataon na makakuha ng kaunting dugo mula sa insekto. Bihira ang mga makapangyarihang demonyong hayop at kahit na makatagpo tayo ng isa, maaaring hindi pa sapat ang lakas natin para dito. Pero habang mas matindi ang laban sa isang makapangyarihang demonyong hayop, mas malaki ang posibilidad na masaktan ito ng husto. Hindi dapat maging problema ang pasukin ng lamok at makakuha ng ilang patak ng dugo habang nangyayari iyon. Matapos marinig ang dahilan ni Lie, agad na sumang-ayon si Lin Xingzu, kaya mabilis nilang sinundan ang pangkat ng mga ngaso. Nang makalapit at makita ng malinaw ang mga mukha at kasuotan ng grupo, pareho silang nagulat. Mga tao mula sa pamilyang Han. Galit ni Lie ay sumabog. Hindi pa sapat na ninakaw ni Han Chen ang kanyang nobya. Hinayaan din niyang magpadala ng mga tauhan para guluhin si Lie. Sobrang lagpas na iyon. Hindi niya palalampasin ng basta-basta ang score na iyon. Dahil nakatagpo na sila ng mga tao mula sa Han clan, gagamitin na lang niya ang pagkakataon para maghasik ng gulo sa kanila. Walang sinabi si Lin Xingzu, pero naisip na niya kung ano ang balak gawin ni Lie. Wala siyang magandang pakikitungo sa Han clan. Kung si Lie ang gustong maghiganti sa kanila, wala siyang balak na pigilan siya kaya tahimik na sumunod ang dalawa. Mag-ingat ka. Mayroon silang isang alagang hayop na may uri ng pagtuklas. Madaling tayong mapapansin. Tumingin ng mas malapitan si Lie at agad na hinayla si Lin Xingzu sa likod ng isang puno. Sa Demon Mage na naghahanap ng dugo sa likod, mas maliit ang tsansang madiskubre sila. Sila ay medyo malakas. May isang tao sa antas 40 sa kanilang grupo. Sa palagay ko medyo delikado pa rin ito, natatakot si Lin Xingzu na mapatay. Sa huli, nasa gubat sila at hindi sila protektado bilang mga estudyante dito. Huwag mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko, pinananatili namin ang distansya at nanunood. Gagawa lang kami ng hakbang kapag kumpiyansa na kami. Lie, kailangan mong panindigan ang salita mo. Sabi ni Lie, syempre, mahalaga sa akin ang aking buhay. Tumahimik si Lin Xingzu, nakapagpasya na siya. Kahit pa mahanap sila, iingatan niya si Lie at ililigtas muna siya. Hindi gagawin ng angkanhan ang anumang masama sa kanya basta makaligtas si Lie ng ligtas, iyon ang mahalaga. Sinundan nila ang grupo ng higit 1 oras, pinapanood silang huminto at bumalik-balik, madalas na nakaluhod upang suriin ang mga bakas sa lupa. Maya-maya, bigla nilang binilisan ang takbo. Isang hina ang nauna sa kanila at mabilis nilang sinundan. Mukhang natagpuan na nila ang kanilang target. Tama tayo. May isang malakas na halimaw na demon sa unahan. Lalong tumindi ang kasiyahan ni Lie. Tiyak na makikipaglaban ng matindi ang mga tao ng planohan sa isang demonyong hayop. Kahit na nagdala pa sila ng isang eksperto na antas 40, anuman ang hayop na demonyo, hindi ito magiging mahina. Kung makakain sana ang lamok ng ganitong uri ng hayop, maaaring sapat na ito upang makumpleto ang kanyang ebolusyon at magdulot ng ganap na pagbabago sa kanyang lakas. Naisip ni Lie na ang pinakamainam na resulta ay pareho nilang mapinsala ang isa't isa. Pagkatapos ay maaari kaming dalawa ni Lin Xingzu kunin ang aming bahagi. Anyway, nasunog na niya ang lahat ng tulay niya kay Han Shen. Hindi na kailangang magpakita pa ng paggalang sa kanila. Biglang umaatungal ang isang lobo at niyanig ang lupa. Nagulat ang mga ibon sa malalayong puno ng sabay-sabay. Parehong naramdaman ni Lie at Lin Xingzu ang pagbaha ng dugo at enerhiya sa kanilang dibdib dulot ng lakas ng shockwave. Akala nila isang lindol ang yumanig. Dalawa silang nagtinginan, bawat isa ay nakikita ang gulat sa mata ng isa pa.
Anong uri ng demonyong hayop ito? Parang isang ulol na lobo ang umaatungal, pero anong klaseng lobo ang may ganitong lakas? Sa pinakamaliit, ito ay isang lobo na hari. Biglang naisip ni Lie na ang Wolf King ay nagsisilang at hindi ito basta-bastang Wolf King. Hinahabol ng mga taong ito ang mga supling. Talagang pinag-isipan ng angkan ng Han ito. Maaaring naghahanda na sila para sa susunod na kontrata ni Han Shen sa isang hayop na espiritu. May dalawang paraan upang makipag-ugnayan sa espiritu ng hayop. Ang una ay ang pagtawag na direktang nagtatakda ng pinakamataas na antas ng unang alagang hayop at ng huling potensyal ng tagapag-alaga. Ngunit nang maabot ang antas na 20 at makapagkontrata ng pangalawang hayop, naging posible ang isang bagong pagpipilian. Ang mga walang pera ay nagsusugal sa pagtawag para sa kanilang ikalawang hayop, ngunit ang ranggo ng tinawag na hayop ay hindi kailanman lalampas sa una. Gayunpaman, sa pamamagitan ng mas bagong pananaliksik, natuklasan ng mga tagapag-alaga na maaaring makipag-ugnayan sa ikalawang hayop sa pamamagitan ng ibang paraan, pinipili ang isang bagong silang na batang hayop at pinalalaki ito upang mabuo ang ugnayan nito at ng tagapag-alaga. Pagkatapos maabot ang antas na 20, maaari nang makipag-ugnayan sa Demon Beast upang makabuo ng kontrata. Pinapayagan ng pamamaraang ito ang tagapag-alaga na pumili ng pinakamakapangyarihang uri ng demonyong hayop na iko-kontrata, ganap na tinatanggal ang lahat ng kahinaan ng pagtawag. Ang unang alaga ni Han Shen ay isang uri ng lobo na, ang pagkontrata muli ng isang alagang hayop na uri ng lobo ay magkakaroon ng mas mataas pang tagumpay. Malinaw na inisip ng angkan Han ang kinabukasan ni Han Shen hanggang sa paghahanap ng isang tuta ng hari ng mga lobo. Hindi pa malinaw ang uri nito, ngunit sa hiyaw nito, hindi mapagkakamali ang lakas nito na nakakatakot. Agad na nilipad ng demonyong Nijas na naghahanap ng dugo ang unahan upang mangalap ng impormasyon at bumalik agad. Pinili ng mga tao ng angkan Han ang tamang pagkakataon. Sa ngayon, pinakamahina ang hari ng mga lobo, ang perpektong sandali upang patayin ito. At ito ay isang napakabihirang hari ng mga lobo na may pakpak, isang specimen na nasa pinakataas na antas. Nagulat din si Lin Xingxiu. Sa lahat ng kakayahan ng mga alagang hayop, ang pinakapinapahalagahan ay ang kakayahang lumipad. Ang ganitong uri ng hayop ay napakabihira sa simula pa lang. Kahit na medyo mahina ang laban nito, ang kakayahang lumipad ang nagpasikat dito. Sa tingin mo, may pagkakataon ba tayong kunin ang mga supling ng Winged Wolf King para sa ating sarili? Nabahala rin ang puso ni Lin Xingxiu. Kahit hindi niya magamit ang mga ito, maaari naman nilang mapunta sa iba sa kanyang pamilya. Ngumiti si Lee ng bahagya. Sulit subukan. Maghintay tayo at panoorin. Ano man ang mangyari, huwag nating hayaan silang mapansin tayo. Pagkatapos manganak, mahihina ang hari ng lobo na may pakpak pero magiging mas agresibo rin ang ugali nito. Hindi magiging madali para sa mga taong ito ang pumatay sa hari ng lobo na may pakpak gaya ng inaakala nila. Ganap na sumang-ayon si Lin Xingxiu. Pareho silang nanatili sa isang tagong lugar at tahimik na nanood habang kumikilos ang grupo. Kakaunti pa lang matapos manganak ang hari ng asong may pakpak ay nakaramdam na ito ng hindi pamilyar na amoy, kaya't naging balisa at sobra ang galit nito. Ginamit nito ang kanyang huni upang takutin ang mga nasa labas. Karaniwang mga halimaw ng demonyo ay lilikha at matatakot sa ganoong pagtawag, ngunit ang mga alagang hayop na nilamon ay hindi naapektuhan. Ang pinuno ng koponan ay isang lalaking nasa katamtamang edad na may mahabang peklat ng kutsilyo na umaabot mula sa sulok ng kanyang mata hanggang sa kanyang panga na nagbibigay sa kanya ng matindi at nakakatakot na itsura. Ipinakita ng kanyang ekspresyon ang kasiyahan. Malamang kakalabas lang ng panganak ang hari ng lobo. Nasa mahina pa ito. Ngayon, haharapin natin ang Winged Wolf King. Ang matabang na tagapag-alaga na si Hanjiang ay tumawag ng isang napakalaking pagong. Nanunood mula sa malayo, agad na naintindihan ni Lili. Ang pangkat ng pangangaso ay binuo ng espesyal para harapin ang Wolf King na may pakpak. May mga alagang hayop na pang-atake, isang panglipad na alaga, at isang pang-depensang alaga na kayang harangin ang mga atake ng Winged Wolf King at pigilan itong makalipad palabas. Nang makuha ni Lili ang buong larawan, tumataas ang kasiyahan sa kanyang dibdib. Talagang kukunin niya ang dugo ng Winged Wolf King. Unahin nilang mag-away hanggang sa pareho ng masira. Pinapante ni Hanjiang ang tamed beast na pagong papasok sa kuweba ng Winged Wolf King. Ilang sandali ang lumipas, isang sigaw na nakasisindak ang umalingaw-ngaw mula sa loob ng kuweba, niyanig ang lupa. Sa maikling panahon, 2 dambuhalang anyo ang sumabog palabas ng kuweba. Nakipaglaban ng pag-urong, buong katawan nito ay inilalabas sa kanyang kaliskis, at ang bilis ng pagong ay lampas pa sa inaasahan ni Lili. Akala niya mabagal ang mga pagong pero nang tumakbo ito, hindi ito nahuhuli ng kahit anong hayop. Pagkatapos makalabas sa bukas na lugar, buong-buo nitong inakyat ang sarili sa loob ng kabibe at nanatiling nakatigil, hinahayaan ng Winged Wolf King na atakihin ng walang pag-aalinlangan. Minsan-minsan, kapag lumalapit ang hari ng mga lobo na may pakpak, biglang susugod ang ulo ng pagong at kakagat. Sa kabutihang palad, mabilis ang reflex ng hari ng mga lobo na may pakpak. Kung nakagat iyon, matatapos na sana ang laban. Malakas na utos ang ibinigay ng lalaking nasa gitna at mas maraming alagang hayop ang tinawag. Sabay-sabay silang dumagsa. Nagulat ang hari ng mga lobo na may pakpak at agad na pinalawak ang mga pakpak at lumipad papunta sa langit. Isang hayop na ganito ang antas ay napakataas ang talino. Nauunawaan ng hari ng mga lobo na may nag-ambush sa kanya. Kailangan itong protektahan ng mga bagong panganak na supling, mahina pa rin ang katawan nito at walang kalamangan sa labas, kaya umatras ito pabalik sa kuweba.
Sa pinakamaliit na paraan, hindi ito maaaring atakihin mula sa lahat ng panig doon at mapoprotektahan nito ang kaligtasan ng mga tuta. Pagkatapos ay isang malinaw na sigaw ng agila ang umalingaw mula sa itaas, mga kidlat ng hangin ay dumaloy pababa sa isang malawak na alon. Inabot ng talon ng lawin ang mga kuko nito at bumaba para sa hari ng asong may pakpak. Mas mababa ang antas at ranggo ng lawin kaysa sa hari ng asong may pakpak, ngunit nakapaligid ito sa hari. Pagkatapos ng isang maikling pagkaantala, hindi nito tuluyang naiiwasan ito. Isang kalasag ng liwanag ang mabilis na nabuo sa paligid niya, tinanggap ang atake ng agila. Napaatras ang reyna ng mga lobo pabalik sa lupa. Lubos ng galit na galit ngayon, umungal ito at umatake, nakipagkagat sa pinakamalapit na alagang hayop. Tulad ng titulo nitong Wolf King na nakikipaglaban sa maraming kalaban ng hindi sumusuko, hindi nag-alala ang medyaing leader ng koponan na nasa katamtamang edad. Mananatiling kalmado ang kanyang ekspresyon. Bagamat malakas ang momentum ngayon ng Wolf King, kakapanganak lang nito at hindi nito kayang tumagal ng matagal. Ang kailangan lang nilang gawin ay maghintay hanggang mapagod ito, sa kanila isugod ang atake. Napansin ni Lie na hindi pa malapit matapos ang laban. Nakakita siya ng pagkakataon at pinadala ang demonyong mage na naghahanap ng dugo papunta sa kuweba. Malalim ang kuweba. Lumipad ang lamok ng higit sa 100 metro bago marating ang dulo. Nakita nito ang dalawang tuta ng lobo sa lungga, nakapikit, mahimbing ang pagtulog. Bawat isa ay may munting pakpak sa likod, sobrang cute. Sa pamamagitan ng koneksyon sa isipan na ibinahagi ng demonyong mage na naghahanap ng dugo, nalaman ni Lie ang lahat ng nangyayari sa loob ng kuweba. Agad niyang ibinigay ang utos, unahin munang mag-iwan ng kaunting dugo at tingnan kung ano ang mangyayari. Ang blood-craving demon mage ay nakaramdam ng amoy ng dugo ng isang mataas na antas na demon beast at labis na natuwa. Inilinya nito ang isang ugat sa leeg ng isang tuta at pinasok, dagdagan ng buhay ng dalawa. Talagang isang mataas na antas na demonyong hayop, ganito kataas ang nakukuha nitong lakas. Upang maiwasan ang pagkasira sa mga tuta, pinagawa ni Lie sa blood-craving demon mage na hatiin ang pagkain ng pantay sa dalawa, saka umalis upang magsimulang mag-digest. Unti-unting lumipas ang panahon. Ang momentum ng Wolf King na may pakpak ay malaki nang bumaba kumpara noong una. Parehong puno ng sugat ang Wolf King at ang alaga nitong hayop. Kahit si Lin Xingza ay makakaramdam na ang pagkatalo ng hari ng mga lobo ay isang usapin na lang ng panahon, halatang hirap na itong humawak. Dapat ba tayong pumasok at tumulong? Huwag magmadali, sa tingin ko hindi pa nagagamit ng Winged Wolf King ang kanyang trump card. Pagpasok para iligtas ang hari ng mga lobo ngayon ay maaaring madaling magdulot sa atin ng kamatayan mula mismo sa hari ng mga lobo. At kung tatakbo ang hari ng mga lobo, mapapalibutan tayo ng mga tao mula sa angkan ng Han. Tama ka. Agad na nagtitiwala si Lin Xingze sa paghuhusga ni Lie at nagpasya siyang maghintay ng matiwasay. Si Lie ay naghihintay din sa demon mage na gutumin na, upang bahagyang lumakas ang kanyang lakas at mas magkaroon siya ng mas magandang pagkakataon kapag dumating na ang tamang oras upang kumilos. Sandaling-sandali, sinunggaban ng hari ng mga lobo na may pakpak ang pagkakataon at sinunggaban ang leeg ng isang hayop na tamed na ahas, pagkatapos ay itinulak ito ng buong lakas. Halos hatiin sa dalawa ang leeg ng dambuhalang ahas. Natanggo ito sa lupa sa isang paikat-ikot na galaw. Malino na hindi na ito makakaligtas. Naglaho ang mga mata ng tagapag-alaga sa galit. Kung hindi pa siya nakapagkontrata ng pangalawang alaga, sana ay palm na siya sa kanyang pagkatao bilang isang tagapag-alaga. Sumigaw siya, papatayin ko ito. Pinapante niya ang kanyang tamed na hayop na parang hina upang sumugod. Zhang Tian, huwag kang mawala ng kontrol. Maaari kang magkontrata ng isa pang level 40. Hahanapin namin ang mas maganda para sa iyo, sigaw ng lalaking nasa katamtamang edad, hinayla siya pabalik mula sa bingit. Hayaan mo akong ang bahala. May isa pang tao na nag-utos sa kanyang alaga na sumugod bilang pangunahing atakehan. Wala silang pakialam kung masasaktan man ang kanilang alaga. Basta hindi sila mamatay, mabilis na gagaling ang mga sugat nila pag nakabalik na sila. Malapit nang maramdaman ng lalaking nasa katanghalian ng tamang sandali, tumawag siya ng isang dambuhalang gagamba na nagsimulang magpaputok ng mga hibla ng seda sa hari ng asong may pakpak. Nakalugmok ang hari ng asong may pakpak sa seda ng gagamba at hindi makalaya. Ang seda ay sobrang dumb-eyed. Mas lalo itong kumapit habang mas nagsusumikap ang mga ito. Ang hari ng lobo na may pakpak ay nagtamo pa ng ilang sugat mula sa kagat. Nanganganib ang hari ng lobo. Mukhang malalaglag na ito. Tinitigan ni Lin Xingzu ng may tensyon. Sa sandaling iyon, natapos na ng demonyong mage na gutom sa dugo ang pagtunaw at nakumpleto na ang pag-level up nito. Pinindot ni Lie ang upang makatanggap ng feedback sa talento at muling tumaas ang mga katangian ng kanyang katawan. Huwag magmadali. Hindi basta-basta matatalo ang hari ng mga lobo. Ngayon ay hindi tayo pwedeng gumalaw, mamamatay tayo agad. Naniniwala si Lie na hindi pa natalo ang hari ng asong wolf na may pakpak. Tama siya. Sa susunod na sandali, umungol ng malakas ang Wolf King na may pakpak, lalong mabilis ang paglaki ng katawan nito. Malawak ang pagbuka ng panga at nagbuga ito ng isang daloy ng mga kidlat ng hangin. Ang mga hayop na naalagaan at nakipaglaban sa malapitan ay walang lugar para makaiwas sa ganitong distansya. Sa isang iglap, pinutol sila ng mga blades at nagtamo ng malubhang sugat. Naging mas madilim ang ekspresyon ng lalaking nasa katamtamang edad dahil sa pag-aalala. Inutusan niya ang gagamba na magpaputok pa ng mas maraming seda. Pagod na pagod mula sa biglaang pag-atake ang hari ng mga lobo na may pakpak, mas mahina na ito ngayon. Sinubukan itong ibuka ang mga pakpak at makalipad palayo. Ngunit ang agila sa langit ay naghihintay na talaga sa sandaling ito.
Mabilis itong bumaba. Tumama ang mga talon nito sa ulo ng hari ng asong may pakpak. Kung nakatama yon, mamamatay agad ang hari ng asong may pakpak. Ngunit inasahan na ito ng hari ng lobo na may pakpak. Mabilis nitong ikinalikot ang ulo at kinagat ang mga talon ng agila. Hindi inaasahan ng agila na magiging biktima ito. Pinaglaban nito ang lahat ng makakaya, ngunit hindi ito nakalaban sa hari ng mga asong may pakpak. Napatay ito sa ilang kagat lamang. Ngunit sa sandaling iyon, hindi napansin ng hari ng mga lobo na may mga sinulid na seda na palaipad palayo sa kanya. Nakaligid ito ng direkta, hindi makagalaw. Ang hari ng mga lobo na may pakpak ay umatungal ng galit, paulit-ulit na nagpaputok ng mga talam upang putulin ang seda. Ngunit nakadikit na ang seda sa kanyang katawan, labis na pinipigil ang kanyang galaw. Lubos na nakatali. Saan ka tatakbo ngayon? Sabi ng lalaking nasa gitna ng kasiyahan. Nakatali ang hari ng mga lobo. Kakalabas lang nito ng lakas at ginamit ang napakalaking puwersa para gawin yon. Hindi na nito kayang magtagal. Agad na nagbigay ng utos ang lalaking nasa katandaan na ipagsakdal ang buong atake ng mga alagang hayop ngunit hindi niya napansin ang isang lamok na unti-unting lumalapit mula sa likod hanggang sa bigla nitong tinusok ang likod ng kanyang leeg. Lalong bumaba ang mga mata ng lalaking nasa katandaan, sinubukan niyang itaas ang kamay para puksain ito, ngunit hindi niya magawang itaas ang braso niya. Sinubukan niyang sumigaw ng malakas ngunit ganap nang nanlalamig ang kanyang lalamunan. Hindi siya makapagsalita ng kahit isang tunog. Lahat ng mga tagapag-alaga ay nakatutok ng husto sa pakikitungo sa Winged Wolf King. Wala ni isa sa kanila ang nakapansin na inaatake na pala sila mula sa likod. Matapos nitong umatake, agad na lumipad ang demonyong mage na naghahanap ng dugo papunta sa hayop na inaalagaan ng gagamba. Nakabalot ang seda ng gagamba sa paligid ng Winged Wolf King, pilit nitong pinipigilan ang galaw nito. Hindi ito pinansin ng Blood-Craving Demon Mage na papalapit. Akala nito, hindi makakagawa ng banta ang lamok sa kanya. Pero paano niya malalaman na madaling masisira ng bibig ng lamok ang depensa nito, mabilis na naikalat ang anesthesia. Lubhang natuwa ang Demon Mage na may pagnanasa sa dugo sa sandaling iyon. Bilang isang lamok, ang kayang pabagsakin ng isang gagamba ay isang tagumpay na karapat-dapat ipagmalaki. Matapos ma-anesthetize, biglang bumaba ng husto ang kakayahan ng gagamba na gumalaw. Mabilis na nag-inject ang demonyong mages ng anesthetic sa ilang bahagi pa, biglang nawala ang kakayahan ng spider na gumalaw. Hindi na ito makakalikha ng seda at wala ng lakas upang pigilan ang Winged Wolf King. Dahil hindi na nakakabit ang gagamba, muling nakalakad ng bahagya ang hari ng asong may pakpak at nagsimulang lumaban sa iba pang mga alagang hayop. Ramdam ng mga tagapag-alaga na may mali, agad nilang nilinggan ang lalaking nasa katandaan at sumigaw, anong nangyayari, puwersain pa ang gagamba. Malapit na tayong magtagumpay. Bakit bigla na lang itong nagsusumamo sa atin? Pero ang nakita nila sa halip ay isang lamok na direktang lumipad papunta sa isang mukha nila at sumalpok dito. Na-inject ang pampamanhid. Pagkatapos, isang bola ng apoy ang sumabog sa kanyang mukha. Ang lalaking nagsasalita ay bumagsak na may halatang naguguluhang mukha. Sa huli, napagtanto ng iba na may mali at malakas nilang tinawag ang kanilang mga kasamahan upang magpabatid. Tinatamaan tayo. Agad nilang tinawag pabalik ang kanilang alagang hayop upang protektahan ang sarili. Bumaba ng gusto ang presyon sa hari ng asong Wolfo na may pakpak. Sinamantala nito ang pagkakataon na makalaya at nagsimulang lumaban ng buong lakas. Alam ng hari ng asong Wolf na malamang hindi na siya makakatakas ngayon kaya sumuko na ito sa pagtakas. Nagpa siya itong pumatay sa bawat tao at alagang hayop bago siya. Lubos na naging mabagsik ang ugali nito. Ang demonyong mage na naghahanap ng dugo ay nakaiwas sa mga atakeng may kasanayan sa ere ng may liksi at eksaktong galaw. Sa isang kisap mata, naglaho ito sa gubat kaya hindi na mahabol ng mga tamed beast ng kalaban. Nagkakagulo ang grupo sa galit. Anong klaseng alagang hayop ito? Isang lamok lang. Paano ito nagkaroon ng ganitong kapangyarihan? Sino ang nandito? Ipakita kayo. Tumigil na sa pagtago-taguan. Kami ay mula sa angkanhan. Alam mo kung ano ang nangyayari sa mga kumakalaban sa angkanhan. Sila ay sumigaw, nanlilibak, at nagbanta, sinubukang pakiusapan ang umaatake na umatras. Natawa si Lian ng malamig. Narito kami para sa mga tao ng angkanhan. Tinawag niya si Lin Qingzuo, at nagsama-sama sila. Ang tatlong-tailed na fox ay matiyagang naghihintay. Sabay-sabay nilang pinakawalan ang tatlong apoy at tatlong hangin na parang mga blades na sumugod sa kanila. Kagat ng lamok ni Lie ang bumalik sa likod ng kalaban, partikular na nakatuon sa kanilang mga alagang hayop sa palihim na atake, tinutulungan ng hari ng mga asong may pakpak na puksain ng mga kalaban nito. Sa sandaling tamaan ng demonyong mages na naghahanap ng dugo ang isang alagang hayop at mawalan ng malay, biglang bumaba ng husto ang bilis nito. Madaling naipakagat ng hari ng mga lobo ang mga ito at tinusok diretso sa kanilang mahahalagang bahagi. Nang makita nilang unti-unting bumagsak ang kanilang mga alagang hayop, desperado ang mga tao ng angkanhan. Pero nakatali na sa kanila ang tatlong balat na Zoro. Hindi nila magawang ito ng pansin sa pagharap sa ng ambush. Tinatangkamong salungatin ang angkananghan. Sabihin mo ang pangalan mo. Kung may lakas ka, lumabas ka at harapin kami ng harapan. Tumigil na sa mga pambobomba. Ngunit nanatiling nakatago sina Lie at Lin Qingzuo, pinaputok ang mga alaga nilang hayop mula sa tagiliran. Di nagtagal, may nakapansin sa three-tailed fox. Sa gulat, sinabi nila, isa ito sa mga alagang hayop ng angkan Lin. Yung tatlong balat na fox ay pagmamay-ari ng panganay na anak na babae ng Lin clan na si Lin Qingzuo.
Wala kaming alitan sa Lin Clan. Bakit siya nakikipaglaban sa atin? Talagang natakot ang iba. Mas makapangyarihang presensya ang Angkan Lin sa Haicheng kaysa sa Angkan Han. Para siyang biglang lumaban sa kanila, kumikilos ba ang Angkan Lin laban sa Angkan Han? Lubos silang naguluhan. Ang angkan ng Lin at Han ay magkaaway na sa Haicheng mula pa noon, nananatiling magkaibigan lamang sa ibabaw. Nang makita nilang pinapatay ang kanilang mga alagang hayop isa-isa, alam nilang kung hindi sila tatakbo ngayon, mamamatay silang lahat dito. Isang lalaki ang mabilis na tumawag sa kanyang mga kasamahan. Ako na ang hahadlang sa kanila. Kayo na lang ang tumakbo. Ibalik mo ito sa pamilya. Gagawa na ang Angkan Lin ng hakbang laban sa atin. Ngumiti si Lien ng malamig. Huli na para mag-isip na tumakbo. Hinimok niya ang lamok na lumipad ng una at maghanda ng isang palihim na pag-atake. Sa bukas na lupa, hindi ganoon kagaling ang demonyong Mijes na naghahanap ng dugo, ngunit sa loob ng gubat, perpekto itong lugar para sa isang biglaang pag-atake. Nang makita ang kalaban na papalapit, biglang kumilos si Lie, isang sipa na nagtulak sa isang lalaki palayo. Pagkatapos ay tinamaan niya ang alaga nitong hayop, ngunit naramdaman niyang nanlalamig ang kanyang braso sa impact. Sobrang lakas ng depensa para mabasag. Agad na bumaba si Lie pabalik sa mga puno na papikit. Ngayon ay nakita ko na ang iyong mukha. Parating na ang walang katapusang paghahanap ng angkanhan para sa iyo. Hindi pa tapos magsalita ang banta nang siya ay manigas na sa lugar. Ang demonyong Midge na naghahanap ng dugo ay nauna nang lumipad sa likod niya at pinatulog siya. Matapos mapanatili ang lahat, walang pag-aatubiling binigyan ni Lie ang utos. Gamit ang firebolt, sinunog ng demonyong Midge na naghahanap ng dugo ang mga ito, walang naiwan na bakas. Kung wala ang utos ng tagapag-alaga, nagkagulo ang mga atake ng mga alagang hayop. Pinatay sila ng hari ng mga asong may pakpak isa-isa. Sa kalaunan, ang hari ng mga lobo na may pakpak mismo ay naubusan na ng lakas. Niyugyog ito at bumagsak sa lupa. Kahit gaano ito nagsumikap, hindi na ito makakabangon. Sina Lie at Lin Xingzhou ang lumitaw sa harap nito, hindi sila lumapit. Sa huli, ito ay isang hari ng mga lobo. Ang isang papatayin nitong counter-attack ay madaling makakapagpatay sa kanila. Pero kitang-kita nila ang mga mata ng pakpak na lobo na puno ng pakiusap. Naiintindihan ni Lie ang iniisip nito at nagsalita. Huwag mag-alala, aalagaan namin ng maayos ang iyong mga anak. Doon lang dahan-dahan ang ipinikit ng hari ng asong wolf na may pakpak ang kanyang mga mata. Alam nitong ang paglampas sa lahat ng kalaban ay posible lamang sa kanilang tulong, kaya't nagtitiwala ito sa kanila. Mananatiling maingat si Lie kahit kailan. Hinayaan niyang lumipad ang demonyong Mijes na gutom sa dugo upang kumpirmahin na huminto na ang paghinga ng hari ng mga lobo na may pakpak. Ang Wolf King ay lampas sa level 40, at bilang isang boss na uri, ang antas ng kanyang dugo ay napakataas. Bawat paghigop ng dugo ay nagdudulot ng 4 na beses na lakas kaysa sa dugo ng tuta. Pagkatapos kumain, hindi lang tataas ang antas nito, kundi maaaring umangat din ang talento sa dugo nito. Sabi ni Lie, wala na ang hari ng mga lobo, kunin na natin agad ang mga tuta. Sige, halos hindi mapigilan ni Lin Xingzhou ang kanyang kasiyahan. Ito ay mga bihirang alagang hayop na mga tuta. Kung maaari silang makontrata, makakapagpalaki ang aking pamilya ng 2 pangunahing lakas. Pumasok ang 2 sa kuweba at dinala ang mga tuta palabas. Sabi ni Lie, wala akong pakialam sa mga tuta. Sa iyo na sila, ibigay mo sa akin ang katawan ng hari ng mga lobo. Sabi ni Lin Xingzhou, hindi tama yon. Halos wala akong ginawa. Ikaw ang nagpasya nito. Hindi ko kayang harapin ang ganitong dami ng tao nang wala ka. Para sa iyo lahat ng ito. At dahil wala kang pakialam sa mga tuta, bibilhin ko na lang sa iyo. Sobrang formal mo rito. Tayo ay isang koponan. Lahat ng makuha natin, pantay-pantay nating hahatiin. O hindi mo ba ako tinitingnan bilang kaibigan, talagang nagdala ang demonyong Mijes na naghahanap ng dugo ng maraming pasanin. Pero kung wala ang tulong ni Lin Xingzhou, hindi magiging posible ang lahat ng ito. Nag-isip sandali si Lin Xingzhou, sa kanya tinanggal ang kanyang bracelet at maingat na ipinasa ito kay Lie. Dahil sinabi mong hati-hatiin natin ng pantay-pantay ang lahat, sa iyo na ang lahat ng ito. Mas marami ka nang nakuha kaysa sa karapat dapat kong hatiin sa 2 supling ng lobo na may pakpak. Lubos na nalilito si Lie. Ang bracelet na pang-imbak mag-isa ay napakamahal. Bakit ibinibigay niya rin sa kanya ang lahat? Tumingin si Lin Xingzhou at sabi, malinaw na hindi mo naiintindihan kung gaano kahalaga ang 2 anak na lobo na may pakpak. Ito ay 2 A-rank na nilikhang hayop na may pakpak na may pinakamataas na antas ng laban. Kapag sila ay naging ganap na mature, maaari silang magpalago ng 2 ganap na pinakamataas na uri ng mga mandirigmang pangkatlin. Tiyak na aprubahan ito ng ama ko nang walang tanong. Halos itulak ni Lie na kunin pa niya ang higit para sa sarili niya, ngunit sa halip ay nakakita siya ng pagkakataon na magbigay pa sa kanya ng mas maraming resources. Hindi si Lie ang tipo ng tao na mahihiya sa mga bagay-bagay. Talagang kailangan niya ng malaking halaga ng mga yaman. Pumayag siya agad at sinabi, saka ako magpapasalamat ng buong puso. Ako ang dapat magpasalamat. Sa totoo lang, napakalaki ng pakinabang sa akin itong team hunt na ito. Hindi lang ako nakakuha ng 2 supling ng Winged Wolf King, kundi nakalikom din ng 3-tailed fox ng maraming water element crystal cores. Naniniwala ako na isang bagay na lang ang kulang bago mag-iba ulit ang anyo ng 3 buntot na fox. Nang makabalik sila sa lungsod, naghiwalay na sila. Si Lie ay kailangang manatili sa dormitory ng paaralan.
Si Lin Xingzu ay direktang umuwi. Nagpasya si Lie na ibenta ang lahat ng kanyang nakuhang mga kalakal para sa pera, tanging ang mga bangkay ng mas mataas na antas na demonyong hayop ang pinanatili upang pakainin ng demonyong Mijes na nagnanais ng dugo. Agad siyang nagtungo sa guild ng mga adventurer, isang lugar kung saan pwedeng magparehistro bilang adventurer, tumanggap ng mga misyon para kumita, at magbenta ng iba't ibang uri ng kalakal. Ito ang pinakamabilis na paraan para kumita ang mga mandirigma at tagapag-alaga. Ang malalaking kita ay nangangahulugang malalaking panganib din, ngunit hindi nito napigil ang kasigasigan ng sinuman sa pagtanggap ng mga misyon. Nakarating siya sa counter ng pagbebenta. Isang magandang babae na empleyado ang maagang bumati sa kanya, "Kumusta, nagdadala ka ba ng mga panindang ibebenta?" Ngumiti si Lie at nagsabing, "Tama, may dala akong mga nahuling kalakal na ipapakita, ilabas na ninyo, bibigyan namin kayo ng pinaka-profesional na pagsusuri at titiyakin namin hindi kayo maloloko." "Sige," sabi ni Lie. Inilabas niya ang dalawang wild-born na unicorn mula sa kanyang pouch at inilapag sa lupa. Natuwa ang babae. Ito ang mga pinaka-binebentang item. Ang sungay ay gamit sa paggawa ng armas at ang karne ay isang dekalidad na sangkap. Pinakamahalaga, ang dalawang unicorn wild boars na ito ay nasa perpektong kalagayan, malinaw na napatay sa isang matinding pagtama, mga dekalidad na produkto ng walang pagdududa. Agad siyang nagbigay ng profesional na presyo, dalawang unicorn wild boars ay nagkakahalaga ng 9,500. "Sapat na ba yun?" sabi ni Lie. "Walang problema." Sabi ng babaeng empleyado, "Ang galing, pakibigay ang iyong account number at agad kong ililipat ang pera." Lie hinarang siya, "Sandali, may iba pa akong mga kalakal." Nang marinig yun, nagningning ang mata ng babae sa kasiyahan. Mas lalo siyang tumanggap ng mga produkto, mas mataas ang kanyang bonus. Ang kanyang serbisyo ay naging mas mainit pa kaysa dati. "Ang galing mo, ituloy mo na at ilabas ang natira." Tumingin si Lie sa paligid at nagsabi ng medyo nag-aalinlangan, "Medyo maliit ang lugar dito, maaaring hindi kayanin lahat." Naguluhan ng babaeng empleyado. Tiningnan niya ang paligid nila. Mukhang sapat na sapat ang espasyo. Ngumiti siya ng propesyonal. "Huwag mag-alala, may mga dedikadong tagapangasiwa kami. Kahit gaano pa karami, bubuuin natin at susuriin habang inilipat ito." Isang tao sa paligid na nagsumite ng tapos na misyon ang nanlilisik ng mata, "Gaano ka baba, gamitin lang ito para mapansin ang babaeng empleyado." Medyo nahihiya ang babaeng empleyado dahil medyo malakas ang kanyang boses. Halos imposibleng magpanggap na hindi niya narinig. Totoo na maraming tao ang nagdadagdagan upang subukang kunin ang kanilang pansin. Magpapanggap lang sila para mapasaya ang mga customer. Pero kung may magsabi ng tahasan, madali nitong masasaktan ang damdamin ng customer. Hindi pinapansin ni Lie ang tao. Kinuha niya lahat ng rain chime frogs na kanilang nahuli. Sa isang iglap, nagsimula ang mga rain chime frogs na mag-ipon-ipon at bumuo ng isang maliit na bundok, punong-puno ang bawat sulok ng bakanteng lugar sa harap ng counter. Tinatayang hindi bababa sa 100 ang bilang nito. Nabigla ang mga mata ng babaeng empleyado. Tinaakpan niya ang bibig niya ng kamay, puno ng hindi makapaniwalang ekspresyon. Lahat ng tao sa paligid nila ay tumingin din, nakabuka ang bibig, lalo na yung kanina pang nagmamaliit sa kanya. Namumula ang mukha niya. Tiningnan niya si Lie at nakita ang isang estudyanteng halatang hindi ganoon kalakas. Sa kanyang isipan, nakakatawa ang pagpapakita niya sa harap ng babae na empleyado. Pero hindi niya inaasahan na may isang halatang bagong nakipagsapalaran sa isang alaga na makakapatay ng ganito karaming target. Maaaring siya ang batang Panginoon ng isang malaking angka na may koponan ng mga eksperto sa likod niya, o kaya naman ay isang tao mula sa isang koponan na ipinadala para asikasuhin ang pagbebenta ng mga kalakal. Gayunpaman, karaniwang may mga marka ang mga koponan na nagiging halata agad ang kanilang pagkakakilanlan. At kung siya ay mula sa isang malaking angkan sa high chain, karamihan sa mga tao ay makikilala siya agad. Ngunit hindi rin pasok si Lie sa alinmang paglalarawan na iyon. Bumalik sa katotohanan ng mga nakatingin. May mga sigaw na nagmula. "Diyos ko, ito ay mga rain chime frogs na level 10 at ang rain chime frogs ay isang species na naninirahan sa grupo. Ang paghuli ng ganitong karaming hayop ay hindi biro. Anong koponan ng taong ito? Bakit wala silang suot na anumang palatandaan? Ganito karaming rain chime frogs, malamang na naubos na nila ang buong populasyon sa lugar na ito. Malaking biyaya yan. May pagkakataon bang makasali sa kanilang grupo? Ibig sabihin nito, wala nang mahirap na pangangaso mag-isa sa hinaharap. Magtatanong na ako mamaya, marahil naghahanap sila talaga ng mga bagong kasapi." Hindi balak ni Lie na mapansin siya. Sabi niya sa babae na empleyadong nakabingi pa rin, "Magsimula ka na agad sa pagbibilang. May iba pa akong hindi pa lumalabas. Agad kong dadalhin ng mga eksperto sa pagsusuri. Hindi pwedeng mag-isa lang ang isang tao sa ganitong kalaki." Dumating ang ilang lalaking empleyado. At nang makita ang rain chime frogs, pareho silang nabigla. Hindi pa nila kailanman nakita ang sino mang makapagdala ng ganitong karaming kalakal sa isang beses na pagbisita. Kahit ang isang karaniwang pangkat panghuhuli ay bihirang makakuha ng ganitong kamanghamanghang bali, mga high-level na pangkat ng manghuhuli ay inuuna ang pagpatay sa mas mataas na antas ng mga demonyong hayop. Hindi sulit ang pagpapadala ng isang pangkat para manghuli ng rain chime frogs. At dahil ang rain chime frogs ay naninirahan sa grupo at hindi natatakot sa malaking bilang, hindi sulit ang panghuhuli sa kanila. Kahit paano nila ito naayos, negosyo pa rin ito para sa kanila. Agad nilang sinimulan ang trabaho para sa count.
Agad na naging malaking kliyente si Lie ng guild ng mga manlalakbay. Ang babaeng empleyado ay maingat na naglingkod sa kanya, pati na ang pagdadala ng isang upuan, lalo na para sa kanya. Magkakaroon ng kaunting pagkaantala ang count. Maging matiisin po kayo. Taos puso akong humihingi ng paumanhin sa abala. Hindi tinanggihan ni Lie ang alok. Maingat niyang ininom ang kanyang tsaa at sinabi, ayos lang, walang rush. Magpahinga ng dahan-dahan. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang babaeng empleyado at bahagyang nakarelax. Mataas ang demand sa mga palaka na may tunog ng ulan. Ang kanilang balahibo ay mahusay na material para sa paggawa ng mga bag at sapatos at maaari ding gamitin sa paggawa ng mga mababang antas na armor. Ang karne ay kahangahangang kasarap, mapapakuluan man o gawing ulam sa lutuing-lutuan, isang dekalidad na sangkap sa pagluluto kahit ano paman. Naniniwala siya na sa likod ni Lie ay nakatayo ang isang malaking at makapangyarihang pangkat ng mga mangangaso. Kung makakabuo siya ng magandang ugnayan sa kanya, magdadala ito ng malaking kita sa guild. Mabilis niyang iniulat ang sitwasyon sa kanyang mga nakatataas. Di nagtagal, isang lalaking nasa katamtamang edad ang mabilis na lumapit, pawis na pawis ang noo. Agad siyang tiningnan ng babae na empleyado nang may makahulugang tingin. Nauunawaan niya agad at mabilis na nilakad si Lie, inabot ang kamay at bumati, "Kumusta? Ako ang manager dito, si Li Cheng." Ang pagtanggap ng isang tao sa ganitong antas ay walang iba kundi pakinabang. Lumakad si Lie at niyakap ang kamay niya, sabi, "Ako si Lie, estudyante sa mataas na paaralan ng Hai Cheng." Kahit na mental na naghanda si Li Cheng, ang dami ng rain chime frogs na ito ay nagbigay pa rin sa kanya ng gulat. Tinanong ni Li Cheng ng may curiosity, na ipagtulungan mo kaya ang paghabol sa napakaraming rain chime frogs na ito, tama ba? Hindi sumagot si Lie, ngumiti lamang ng bahagya. Hindi nagpahayag ng kumpirmasyon o pagtanggi si Li Cheng, hindi na niya pinilit pa. Lumabas siya ng isang card at sinabi, batay sa iyong kakayahan sa panghuhuli, nais ng guild na ialok sa iyo ang isang gold member card. Mula ngayon, lahat ng mga kalakal na ibebenta dito ay magkakaroon ka ng dagdag na 10% sa presyo. Bukod dito, anumang mga item na bibilhin mo mula sa aming guild ay magiging available sa 10% diskwento. Tunay na natuwa si Lie sa balita. Napakagandang alok ito. Sino ang tatanggi sa mas malaking kita at kung kailangan niyang bumili ng armas at kagamitan sa hinaharap, makakatipid din siya ng malaki. Lumapit si Lie at tinanggap ito. Salamat, sabi ni Li Cheng, walang anuman. Ang mga katulad mong kliyente ay isang biyaya para sa amin. Tinanong ni Lie ng diretso, ibig sabihin ba nito na ang mga paninda kong ibinibenta ngayon ay pwedeng i-price sa member rate sa ganitong laki ng kita, ang dagdag na 10% ay malaking halaga. Hindi na kailangang sabihin pa. Mula sa sandaling ito, ikaw ang aming pinakakilalang gintong miyembro. Sana ipagpatuloy mong dalhin ang mga kalakal mo dito sa guild sa hinaharap. Pumayag si Lie. Maaaring hindi ganap na katulad ng pribadong kasunduan ang presyo sa guild ng mga manlalakbay, ngunit nakatipid ito sa paghahanap ng mga mamimili sa ibang lugar. Sulit na sulit. Nag-usap-usap sila ng paunti-unti, sinubukan ni Li Cheng na alamin ang tungkol sa pinagmulan ni Lie, ngunit walang ibinigay na mahalagang impormasyon si Lie, maingat na iniiwasan ang anumang mahalagang bagay. Patuloy na nakangiti si Li Cheng, tahimik na nagtatawa sa loob. Gaya ng kanyang inaasahan, ang batang lalaki sa harap niya ay hindi ordinaryong tao. Yung makapanghuli ng ganitong karaming kalakal ay malinaw na hindi pangkaraniwan ang pinagmulan. Habang mas marami silang pinag-uusapan, mas naging magalang siya. Kailangan tratuhin ng maayos ang isang kliyenteng tulad nito. Magdadala siya ng malalaking negosyo sa hinaharap. Habang pinapanood ang halos lahat ng rain chime frog na binibilang at inaayos, pinisil ni Lie ang kanyang kamay, at isang panibagong bonte ng rain chime frog ang lumitaw, mas malaki pa kaysa sa una. Sa pagkakataong iyon, tuluyang nawala ang lahat ng kanilang kontrol. Ang nakita nila noon ay kahanga-hanga na. Wala ni isa ang nakapag-isip na ang nailabas na ay hindi pa kalahati nito. Ilan lahat ng rain chime frogs na na-hunt, naubos ba nila ang lahat ng rain chime frogs sa buong latian na iyon? Sa lahat ng loika, ang isang taong may ganitong antas ng lakas ay dapat na naghahanap ng mas mataas na antas ng mga demonyong hayop sa mas masalimuot na mga zona. Maaaring may ibang layunin sa likod ng panghuhuli sa rain chime frogs ng partikular. Tiyak na, di nagtagal, napansin ng isang tao na nabasag ang ulo ng bawat rain chime frog at nakuha na ang mga kristal na core nito. Naging malinaw kung bakit nilabanan ni Lie ang rain chime frogs, hinahanap niya ang mga kristal na core ng elementong tubig. Sabi nila, mas mababa ang antas ng rain chime frogs pero maaari pa rin silang magbunga ng water element crystal cores, malamang na nakipagkontrata sila para sa isang kaugnay na gawain na nag-alok ng mas mataas na halaga kaysa sa mga frogs mismo. Kaya't nagdala sila ng isang mataas na antas na koponan para puksain ang rain chime frogs. Sa mga salitang iyon, lalo pang napuno ng paghanga ang mga tingin kay Lie. Sa mundong ito, ang kapangyarihan ang nag-uutos ng respeto. Bagamat sa palagay nila hindi ganoon kalakas si Lie, sa tulong ng isang napakalakas na koponan, walang hanggan ang kanyang kinabukasan. Nagpalitan sina Li Chang at ang babaeng empleyado ng mga mata na puno ng di maitago na kasiyahan. Nakapagtamo sila ng malaking kita ngayon. Ang mga kalakal na dalang ng taong ito ay karibal na ang ilang araw na kita nila. Kakabalik lang ni Hanchen mula sa isang pangangaso, kasama ang ilang tagasunod niya. Plano niyang ibenta ang ilan sa mga kalakal na wala na siyang pakialam. Nakangiti siyang puno ng kasiyahan. Ngayon, nakapatay tayo ng ilang demon beasts na may katamtamang antas.
Hahatiin ko ang ilang kapaki-pakinabang na bagay bilang gantimpala sa mga nakatingin. Ang natitira ay ibebenta, isang paraan upang kumita mula sa pagkakaroon ng mga tagasunod at mas magiging mapagpasalamat pa sila sa kanya. Tuwang-tuwa si Hanchen sa pakiramdam na palagi siyang napapalibutan ng tao saan man siya magpunta. Ang tamed beast ni Young Master Han ay kamangha-mangha basta-basta pumatay ng demon beast sa mas mataas ang antas. Kasama ang Firebird tamed beast ni Liu Yan, hindi kayo mapipigilan sa labas. Ang hayop ni Ginoo Han ay napakabilis mag-level up, hindi pa namin makasabay. Ganyan ang itsura ng isang tamed beast na may A rank. Pagsusugod kasama si Ginoo Han ang pinakamaganda. Ang aming mga hayop ay tumataas ang antas ng walang panganib. Tunay na angkop si Young Master Han at Liu Yan sa isa't isa. Kahit ang iyong mga tamed beast ay perpektong kombinasyon, di nagtagal ay magiging pinakamalakas na mandirigma si Young Master Han sa Haicheng High School. Ang papuri mula sa kanyang mga tagasunod ay tunay na ikinalugod ni Hanchen, lalo na't kasama niya ang magandang Liu Yan. Kung saan siya magpunta, sinusundan siya ng mga mata na humahanga. Lubos na nasiyahan ang kanyang pagmamataas. Pumunta siya ngayon upang magbenta ng mga kalakal, bahagyang upang magpasikat sa harap ng lahat para matiyak na alam ng lahat kung sino siya. Ngunit nang pumasok siya, nakita niyang nagkakatipon-tipon ng lahat sa isang grupo, paulit-ulit na nagsisigawan. Naging kakaiba ito sa kanya. Ano ang posibleng nakakuha ng atensyon ng ganitong karaming tao? Anong nangyari sa unahan? Bakit kaya ganito ang pagtitipon ng lahat? Sige na, silipin na natin. Hindi pa rin masaya si Hanchen. May nagsamantala talaga na agawin ang kanyang atensyon. Kailangan niyang humanap ng paraan para mabawi ito. Tiwala siya na kapag inilabas niya ang sarili niyang mga bagay, mapapahanga niya ang lahat. Lumakad si Hanchen pasulong. Ang eksena sa harap niya ay tunay na kahanga-hanga. Nalaglag ang mga palaka na parang kampanilya sa ulan sa isang maliit na bundok. Lahat ng mata sa kwarto ay nakatuon sa isang tao. Ito si Lie. Sa lahat ng tao na maaari niyang makasalubong, talagang may paraan ng tadhana na itulak silang magkasama. Hanchen na pasinghap. Galit na galit si Hanchen nang marinig niyang nakipagtulungan si Lie kay Lin Xingzu sa panghuhuli. Kinuha niya si Liu Yan mula kay Lie, at ngayon ay kasama ni Lie ang isang mas maganda pang babae. Hindi niya matanggap ito. Siyempre, tinawanan niya ang ideyang iyon. Hindi siya naniniwala kahit isang segundo na si Lin Xingzu, isang malamig na diyosa kung meron man, ay magkakaroon ng interes sa isang walang kwentang tao na may insekto sa katawan. Maaaring isang pagkakataon lang na nagkita sila at nagpalitan ng ilang salita, at mula noon ay lumala na ang chismis. Pero kahit pa, lalong niyang kinamumuhian si Lie. Si Lie ay isang tao na hindi niya kahit matapang nalapitan. Paano siya makikipag-usap sa kanyang diyosa? Karapat-dapat ba siya, ngunit ang eksena sa harap niya ay hindi niya maintindihan. Lahat ng mga rain chime frog na ito ay pagmamay-ari ni Lie. Maging naniniwala man siya o hindi, walang duda na si Lie ang sentro ng atensyon sa silid. May isang babaeng empleyado na nakatayo malapit na inaalagaan siya. Nakilala niya ang lalaking nasa tabi ni Lie, ang tagapamahala ng guild. Anong nangyayari? Sino ang pumatay sa lahat ng rain chime frogs na ito? Hancheng hindi maiwasang itanong ang tanong na iyon. Napalitan din ng napakasamang itsura si Liu Yan. Humarap na siya kay Lie. Kung si Lie lang ang malungkot, sa kanya mararamdaman na tama ang kanyang pinili. Ngunit ang eksena sa harap niya ay nagpasubo sa kanyang tiyan. Kung si Lie ang nagbebenta ng lahat ng mga rain chime frog na ito, magkano kaya ang halaga nito? May isang malapit na nagsabi kay Hanchen na lahat ng ito ay mga ari-arian ni Lie na ibinibenta, halatang may inggit sa boses. Nang marinig ni Hanchen ito, agad niyang naisip ang isang conclusion. Naniniwala siyang naintindihan niya ang kabuuang larawan. Hindi siya naniniwala kahit isang segundo na nakakuha si Lie ng ganitong dami ng rain chime frog sa sariling kakayahan. Sa huli, isang lamok lang ang kinentrata ni Lie. Paano makakahanap ng ganitong dami ng rain chime frogs ang isang walang silbing tagapag-alaga? Kahit na siya mismo ang namuno sa isang koponan, ang pagkuha ng isa ay isang malaking tagumpay na. Hindi madaling hulihin ng mga rain chime frogs at sobrang mahirap na ang pamilya ni Lie mula pa sa simula. Wala siyang koneksyon at walang pera. Hindi niya maaaring umarkila ng isang grupo para maghanap para sa kanya. Iyon lang ang natitirang posibilidad. Lahat ng rain chime frogs na ito ay ninakaw ni Lie.